Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1967-74. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang paninirahan ng four-symbol sanctum sa punishment zone ng four-symbol sanctums, first mine ay nagkaroon ng maraming cultivating residences. Katulad ng bawat sanctum ng four-symbol sanctums, nahahati sila sa mga Primus House, Secundus House, Tertius House, at Quartus House na inilagay sa isang pyramid formation. Dahil sa kadahilan ng walang maraming mga alagad ng four-symbol sanctum sa punishment zone, wala ring maraming tirahan. Halimbawa, mayroong 10 Primus House sa bawat sanctum, ngunit isa lang ang Primus House dito. Sa punishment zone ng four-symbol sanctums, first mine, mayroon lamang 10 bahay ng Secundus at 100 bahay ni Tertius. Mayroon silang bahagyang mas maraming bahay ng Quartus dito. Mayroong 2,000 bahay ng Quartus. Nang dumating si Alvin sa tirahan ng four-symbol sanctum sa punishment zone ng four-symbol sanctums first mine, ang kanyang mga mata ay naasanay sa mansyon sa pinakamataas na sinuspinde na isla. Ang pinakamataas na suspendido na isla ay parang buwan na napapalibutan ng mga bituin o isang tagak na nakatayo sa gitna ng kawan ng mga ibon. Ito ay lumitaw lalo na kapansin-pansin. Wala bang tao dyan? Nag-hover si Alvin malapit sa Primus House habang pinalawak niya ang kanyang divine consciousness at natuklasan na bakante ang bahay. Mukhang hindi pa bumabalik mula sa trabaho ang taong nakatira sa bahay na ito ng Primus, naisip ni Alvin sa kanyang sarili habang hinihintay niyang bumalik ang may-ari ng Primus House. Ang katotohanan na siya ay nananatili sa Primus House na ito ay nangangahulugan na siya ang pinakamalakas sa lahat ng mga disipulo sa punishment zone ng four-symbol sanctums first mine. Bagamat alam ni Alvin na malakas ang kabilang partido, hindi siya natakot. Sa kasalukuyan, ang kanyang cultivation base ay pumasok na sa tuktok ng Divine Saint stage. Sa kanyang Sun Saint energy lamang, ito ay nasa tuktok na ng Exemplary Saint stage. Dahil dito, sa tulong ng kanyang divine ability, ang Golden Crow's Wings, maaari niyang masugatan ng husto si Dugong na kakapasok lang sa Exemplary Saint stage sa isang suntok lang. Sa mga tuntunin ng Saint energy, mas mataas siya sa Dugong. Natural, madali para sa kanya na talunin siya. Gayunpaman, walang pakiramdam si Alvin ng tagumpay sa pagkatalo kay Dugong. Sa katunayan, kahit natalunin niya ang kasalukuyang may-ari ng Primus House na ito, hindi rin siya makakaramdam ng katuparan. Noong ang cultivation base ni Alvin ay nasa Intermediate Divine Saint stage, kasama ang iba't ibang divine abilities na pinagkadalubhasaan niya, kayanan niyang pumatay ng isang ordinaryong Early Quintessential Saint stage martial cultivator. Ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang Intermediate Quintessential Saint stage martial cultivator. Nakagawa siya ng 2 magkasunod na tagumpay at nakapasok sa tuktok ng Divine Saint stage sa kasalukuyan. Sa madaling salita, ang kanyang lakas ay higit na nakahihigit sa karamihan ng Mastery Quintessential Saint stage martial cultivators at halos kapantay ng martial cultivators sa tuktok ng Quintessential Saint stage. Sa katunayan, maaari pa niyang talunin ang Mastery Quintessential Saint stage martial cultivators kung hindi nila nagagawa ang anumang makapangyarihang divine abilities, partikular na ang high-grade divine abilities. Kung hindi mangangaha si Alvin na sabihin na kaya niyang talunin sila dahil napakaraming hindi alam na variable. Hindi ba't si Alvin iyon? Bakit siya nakatayo sa labas ng bahay ng Primus? Hindi nagtagal, bumalik ang 2 alagad ng four-symbol sanctums na nakatapos ng kanilang mga gawain at nakita si Alvin na bitbit ang napakalaking wicker basket sa kanyang likod habang nakatayo siya sa labas ng bahay ng Primus. Nagulat sila. Mabilis na nalaman ng isa sa kanila kung ano ang nangyayari, at nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwalang sinabi niya, "Di huwag mong sabihin sa akin na hahamunin niya si Senior Brother Damaso mula sa Primus House." Posible. Tumango naman ang ibang tao. Baliw. Baliw talaga siya. Sa tingin ba niya ay may kukumpara si Senior Brother sa disipulo ng Early Quintessential Saint stage Vermilion Bird Sanctum na pinatay niya? Sa katunayan, si Senior Brother Damaso ay may isang paa na sa Mastery Quintessential Saint stage. Maaari siyang makapasok sa Mastery Quintessential Saint stage anumang oras ngayon. Tama. Kapag nakapasok na si Senior Brother Damaso sa Mastery Quintessential Saint stage, magkakaroon siya ng pagkakataon na maging disipulo ng Saint Land.
Kapag naging disipulo na siya ng Saint Lan, makakaalis na siya sa First Mind dahil hindi na niya kailangang magsilbi sa kanyang sentensya. Habang nagsasalita ang dalawang alagad ng Four Symbol Sanctum, pinuri nila ang may-ari ng bahay ni Primus. Ang may-ari ay isang alagad ng Four Symbol Sanctums na nagngangalang Damaso. Batay sa kanilang mga salita, malinaw na hindi nila akalain na si Alvin ay katapat ni Damaso. Nang makita nila si Alvin na umaaligid sa labas ng bahay ng Primus na nakapikit para magkaroon ng kalmado sa pag-iisip habang naghihintay sa pagbabalik ni Damaso, hindi sila nagmamadaling bumalik sa kanilang mga bahay. Sa halip, naghintay sila kasama ni Alvin sa pagbabalik ni Damaso. Sa patuloy na paglipas ng panahon, parami ng parami ang mga alagad ng Four Symbol Sanctum na bumalik din. Nang malaman nilang sinadya ni Alvin na angkinan ang pagmamay-ari ng bahay ng Primus, hindi na sila bumalik sa kanilang sariling mga bahay. Lahat sila ay naghintay sa pagbabalik din ni Damaso. Sok. Gustong hominin ni Alvin si Senior Brother Damaso. Si Senior Brother Damaso ang pinakamalakas na powerhouse sa lahat ng mga alagad ng Four Symbol Sanctum sa punishment zone ng Four Symbol Sanctum's First Mind. May isang paa na siya sa Mastery Quintessential Saint Stage. Hindi lang iyan, ngunit pinagkadalubhasaan pa ni Senior Brother Damaso ang dalawang medium-grade divine abilities. Sinasabing higit pa o mas kaunti ay nakabisado na niya ang mahalagang banal na kakayahang, ang Black Turtle's Barrier mula sa Black Turtle Sanctum. Bago siya ipinatapon sa First Mind, kinikilala siya na malawak bilang isa sa malamang na matagumpay na nakilala ng Black Turtle Sanctums na malamang na matagumpay ng Black Turtle Sanctum. Kakayahan, ang harang ng Black Turtle. Si Senior Brother Damaso ay mula sa Black Turtle Sanctum at gayon din si Alvin. Magiging kawili-wili ang palabas na ito. Parami ng parami ang mga alagad ng Four Symbol Sanctum na nagtipon. Malinaw na naririnig ni Alvin ang kanilang mga salita. Mayroon na siyang isang paa sa Mastery Quintessential Saint Stage. At isa siya sa mga disipulo ng Black Turtle Sanctum na may pinakamataas na pagkakataon na matagumpay na maunawaan ang Divine Ability, ang Black Turtle's Barrier mula sa Black Turtle Sanctum. Ang unang bahagi ng kanilang talakayan ay hindi nagpagulo kay Alvin, ngunit ang huling bahagi ay nagpatibok sa kanyang puso. Kung matagumpay na naunawaan ni Damaso ang banal na kakayahang, ang Black Turtle's Barrier, mapapakinabangan ako nito. Sabik na sabik si Alvin na panoorin ang isa pang taong naghagis ng Divine Ability, ang Black Turtle's Barrier of the Black Turtle Sanctum. Natuklasan niya na sa pamamagitan ng panunood sa ibang mga tao na naghagis ng Divine Ability ay makakatulong sa kanyang puso na natemper ng Sovereign Heart Sword na mabilis na maunawaan ang isang Divine Ability. Bumalik na si Senior Brother Damaso. Sa wakas ay iminulat ni Alvin ang kanyang mga mata nang makarinig siya ng sigaw. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang alagad ng Four Symbol Sanctum, si Damaso, na naglalakad papunta sa kanya. Si Damaso ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang hindi mahalata. Gaano man kalaki ang kaguluhan, wala man lang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mula sa simula hanggang sa huli, malungkot ang ekspresyon ng mukha niya na para bang may utang sa kanya. Hindi nagtagal, dumating si Damaso bago si Alvin at tumayo sa tapat niya. Kalmadong tanong niya, gusto mo akong hamanin? Mangyaring bigyan ako ng ilang mga payo, Senior Brother Damaso. Tumango si Alvin. Gawin mo ang iyong paglipat pagkatapos. Napakaprangka ni Damaso. Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, isang malawak na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Ito ay ang aura ng kanyang Saint Energy. Nang sa wakas ay lumitaw ang Saint Energy sa ibabaw ng kanyang katawan, ang hangin ay nagsimulang makitang manginig. Ito ang kapangyarihan ng isang Intermediate Quintessential Saint Stage Powerhouse. Pangunahing taktika sa paglamon. Sa isang pag-iisip lang, ang Sun Saint Energy sa katawan ni Alvin ay lumabas sa 79 na Saint Vein sa loob ng kanyang katawan habang inihagis niya ang kanyang mataas na grado na Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic. Sa isang iglap lang ay may mga whirlpool na lumitaw sa kanyang katawan. Habang umiikot ang mga whirlpool, biglang lumitaw ang isang malakas na puwersa ng pagsipsip. Pagkaraan ng ilang sandali, ang nakapalibot na Heaven and Earth Spirit Energy ay ganap na nilamon. Iyon ang high-grade assist type na Divine Ability na pinagkadalubhasaan ni Alvin. Nakakatakot na uri ng tulong na Divine Ability.
Sa isang kisap lang ng mata, nilamon niya ang heaven and earth spirit energy sa paligid. Halos hindi ko na maramdaman ang anumang heaven and earth spirit energy sa paligid natin ngayon. Ang kanyang saint energy ay patuloy na itinataas. Habang inihagis ni Alvin ang divine ability, ang elementary devouring tactic, ang atensyon ng mga alagad ng four symbol sanctum ay nasa mga whirlpool sa paligid ng kanyang katawan. Bagamat nabalitaan na nila kung paano pinagkadalubhasaan ni Alvin ang isang napakalakas na high-grade assist type na divine ability, nabigla pa rin sila nang nasaksihan nila ito ng sarili nilang mga mata. Sa sandaling ibigay ni Alvin ang high-grade assist type na divine ability, malinaw nilang naramdaman na ang saint energy ni Alvin ay patuloy na tumataas. Sa orihinal, ang sun saint energy ni Alvin ay nagpapalabas lamang ng aura ng isang powerhouse sa tuktok ng exemplary saint stage. Gayunpaman, habang patuloy na tumataas ang kanyang saint energy, nagsimula itong malampasan ang isang cultivator sa early quintessential saint stage. Sa huli, itinaas ito sa isang yugto kung saan ito ay kapantay ng saint energy ng isang cultivator sa intermediate quintessential saint stage. Ang sun saint energy ni Alvin ay naitaas na sa isang yugto kung saan ito ay maihahambing sa Damaso saint energy. Parehong nasa intermediate quintessential saint stage ang kanilang saint energies. Natural, hindi tulad ni Damaso, ang kasalukuyang saint energy ni Alvin na pinalaki ng kanyang assist type na divine ability ay hindi magtatagal. Nandoon ako noong natalo ni Alvin ang dugong kanina. Gayunpaman, hindi ko pinansin kaya hindi ako sigurado kung ginamit ni Alvin ang kanyang uri ng tulong na divine ability. Gayunpaman, batay sa mga nangyayari ngayon, sa palagay ko ay hindi niya ginawa ang divine ability na ito nang labanan niya si Dugong. Si Alvin na nagsumite ng kanyang assist type na divine ability ay aktwal na itinaas ang kanyang sariling saint energy sa isang yugto kung saan ito ay katumbas ng saint energy sa intermediate quintessential saint stage saint. Nang itinaas niya ang kanyang sariling saint energy sa kung saan ito ay katumbas ng saint energy sa tuktok ng exemplary saint stage dati, nagawa niyang patayin ang sanctpals na si quintessential na si Vermilion na si Earl Quints na si Sanctum Vermilion. Stage ng Santo. Natatakot ako na hindi mahirap para sa kanya na talunin si Senior Brother Damaso. My goodness! Lalong lumakas si Alvin sa loob lamang ng 3 buwang ito. Isa lang ba talaga siyang ordinaryong tao na may dilaw na innate spiritual root? Matapos masaksihan ng grupo ng mga alagad ng four symbol sanctums ang sun saint energy na itinaas ni Alvin sa pamamagitan ng elementary devouring tactic, nanlaki ang mga mata nila sa hindi makapaniwala at gulat. 1968. Bagamat karamihan sa mga disipulo ng four symbol sanctums na naruroon sa eksena ay alam na natalo ni Alvin si Dugong, inakala nila na kaya siyang talunin ni Alvin sa isang suntok lamang dahil naibigay niya ang high-grade assist type na divine ability. Gayunpaman, sa sandaling ito, sa wakas ay natanto nila na hindi iyon ang kaso. Bago niya ibigay ang kanyang divine ability, ang kanyang saint energy ay nasa tuktok na ng exemplary saint stage. Sa madaling salita, ang kanyang cultivation base ay malamang na nasa tuktok ng exemplary saint stage. Paano ito posible? 3 buwan na ang nakalipas, ang kanyang cultivation base ay nasa intermediate exemplary saint stage lamang. Talagang nakagawa siya ng isang pambihirang tagumpay sa tuktok ng exemplary saint stage mula sa intermediate exemplary saint stage sa loob lamang ng 3 maikling buwan. Natatakot ako na ang mahalimaw na henyo lamang na may indigo innate spiritual roots ang maaaring magkaroon ng ganoong pag-unlad. Si Alvin ay mayroon lamang isang dilaw na innate spiritual root. Paano siya mabilis na umunlad? Siguradong may mali. Maaaring magkamali ang Black Turtle Sanctum nang sinubukan nila ang kanyang innate spiritual root. Noong pinatay niya ang mga kapwa-disipulo sa sekta, kahit ang Saint Land Enforcement Hall ay pinrotektahan siya. Hindi kaya ipinakita niya sa kanila ang kanyang innate spiritual root. Maaaring posible iyon. Kung iyon ang kaso, kung gayon ang lahat ay may katuturan. Nagbulungan ang mga alagad ng four symbol sanctums. Nagsimula silang maghinala na si Alvin ay may mataas na grado na innate spiritual root. Kung hindi, paano siya makakarating sa tuktok ng exemplary saint stage mula sa intermediate exemplary saint stage sa loob lamang ng 3 buwan? Sa sandaling ito, biglang sumigaw ng malakas ang isang alagad ng four symbol sanctums, sa tingin ko ay hindi iyon ang nangyari.
Matapos matagumpay na maakit ang atensyon ng lahat, sinabi niya, sa pagkakaalam ko, nang dumating si Alvin sa Fire Worship Sect, itinago niya ang kanyang cultivation base gamit ang ilang espesyal na pamamaraan. Iniisip ko na, marahil, itinago din niya ang kanyang cultivation base sa Intermediate Exemplary Saint Stage. Ang pahayag mula sa alagad ng Four Symbol Sanctum na ito ay nag-udyok sa maraming mga alagad ng Four Symbol Sanctums na alalahanin ang lahat ng uri ng tsismis tungkol kay Alvin dati. Mukhang ganoon. Posible rin iyon. Well, may katuturan iyon. Gayunpaman, hindi ako makapaniwala na talagang itinago ni Alvin ang kanyang lakas. Ang kanyang cultivation base ay nasa tuktok ng Exemplary Saint Stage. Marahil, ito ang cultivation limit ng isang taong may dilaw na innate spiritual root. Sa tatlong high-grade divine abilities na pinagkadalubhasaan ni Alvin, kasama ang lahat ng mga teknik na ginawa niya, kahit na ang kanyang cultivation base ay nasa tuktok lamang ng Exemplary Saint Stage, ang kanyang lakas ay katumbas pa rin ng isang martial cultivator sa Mastery Quintessential Saint Stage. Sa kasalukuyan, ang katotohanan ay nag-ulo. Ang likas na talento at paglilinang ni Alvin ay naging mas mahiwaga at nakalilito. Gayunpaman, may isang bagay na tiyak ang mga disipulo ng Four Symbol Sanctums na naruroon sa eksena. Iyon ang kasalukuyang lakas ni Alvin na pinalaki ng kanyang assist type na divine ability na mas malakas kaysa kay Damaso. Samantala, naging solemn na ang ekspresyon ni Damaso. Maliwanag na naramdaman din niya ang pressure. Whoosh! Matapos masaksihan ang lakas ni Alvin, hindi nang ahas si Damaso na kumilos ng walang ingat. Sa pagtaas ng kanyang kamay, lumitaw ang isang 7 talampakang sibat sa kanyang kamay habang ang Saint Energy ay sumugod dito, na naging sanhi ng pagsibat ng sibat sa kalangitan. Agad na inilabas ni Senior Brother Damaso ang kanyang 100 Inscription Saint Weapon. Mukhang na-pressure din siya sa kasalukuyang lakas ni Alvin. Siyempre. Gayunpaman, kahit na kinuha ni Senior Brother Damaso ang kanyang 100 Inscription Saint Weapon, wala nang masyadong suspense sa labanan. Maliban na lang kung gagawa siya ng biglaang tagumpay sa Mastery Quintessential Saint Stage o na-master na niya ang Divine Ability, ang Black Turtle's Barrier mula sa Black Turtle Sanctum, baka makalaban niya si Alvin. Tama. Bagamat si Alvin ay malamang na hindi mapanatili ang kanyang kasalukuyang lakas ng masyadong mahaba, sa kanyang kasalukuyang lakas at 3 mataas na grado na divine abilities na kanyang pinagkadalubhasaan, hindi magiging mahirap para sa kanya na mabilis na talunin si Senior Brother Damaso. Sa simula, ang mga disipulo ng Four Symbol Sanctums na naruroon sa eksena ay may mataas na opinyon kay Damaso, ngunit pagkatapos makita ang lakas ni Alvin, mataas na ang tingin nila kay Alvin. Whoosh! Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, pinili ni Damaso na mag-strike muna para makuha ang kalamangan. Siya ay sumugod kay Alvin na parang multo. Boom! Dumagundong. Kasabay nito, pinaikot ni Damaso ang 100 Inscription Saint Spear at isang malawak na Saint Energy ang sweep out, na nagdulot ng turbulence sa hangin at isang malakas na pagsabog. Golden Crow's Wings. Nakaharap kay Damaso na sumusubok sa kanya gamit ang kanyang sibat, inihagis ni Alvin ang kanyang paggalaw na divine ability, ang Golden Crow's Wings, nang hindi nagmamadali o mabagal. Sa isang iglap lang, isang pares ng mga pakpak na gawa sa apoy ang lumitaw sa likod ni Alvin. Nang walang babala, ang Golden Crow's Wings ay malakas na pumutok. Boom! 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 Umalangaw-ngaw sa hangin ang mga dumadagandong na pagsabog na para bang maaari nitong manginig si Heaven. Gumalaw si Alvin sa bilis ng kidlat at madaling naiwasan si Damaso na sumugod sa kanya. Ang bilis ni Damaso ay wala sa harap ng divine ability, ang Golden Crow's Wings. Alam mo namang imposibleng habulin ako kaya sumusuko ka na. Pagkatapos umiwas, napagtanto ni Alvin na huminto si Damaso. Matagal siyang hindi kumibo na inakala ni Alvin na sumuko na si Damaso. Gayunpaman, bago ito napagtanto ni Alvin, muling gumawa ng hakbang si Damaso. Itinaas ni Damaso ang 100 Inscription Saint Spear sa kanyang kamay na nakatutok sa hangin ang dulo ng sibat. Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ng divine consciousness ni Alvin ang isang alon ng misteryosong enerhiya na lumalabas mula sa 100 Inscription Saint Spear ng Damaso patungo sa langit sa mabilis na bilis. Ang isa ay hindi makita ang enerhiya sa lahat. Kung hindi dahil sa patuloy na pagpapalawak ni Alvin ng kanyang divine consciousness, hindi niya ito mapapansin.
Hindi siya kumibo pansamantala dahil ang enerhiya ay hindi nakatutok sa kanya. Siya ay tumingin sa langit ng katutubo. Anong ginagawa niya? Natarante si Alvin. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, nanlaki ang kanyang mga mata. Nang tumangala si Alvin, tumama sa langit ang mahiwagang enerhiya na pumutok sa kalangitan mula sa 100 Inscription Saint Spear sa kamay ni Damaso at nagdulot ng marahas na kaguluhan sa hangin. Boom! 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 Sa sumunod na sandali, nagsimulang umalangaw-ngaw ang mga palakpakan ng kulog sa hangin at ang mga bolts ng lilang kidlat na kasing kapal ng mga bisig ng isang sanggol ay lumitaw mula sa manipis na hangin sa gitna ng magulong kalangitan. Mayroong humigit kumulang 100 bolts ng lilang kidlat sa hangin na nagbibigay dito ng isang mahiwagang hitsura. Tila huminto ang oras sa sandaling ito. Bumaba. Malakas na sigaw ni Damaso sa sandaling ito. Nang tumingin si Alvin kay Damaso, nakita niyang iniikot niya ang 100 Inscription Saint Spear sa kanyang kamay at itinuro ang dulo sa harap bago ito ibinaba. Boom! 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 Habang kumilos si Damaso, isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa itaas ni Alvin. Sinabayan ito ng 100 kidlat na kasing kapal ng mga bisig ng sanggol. Dao Cultivator. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata habang ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso nang makita niyang si Damaso ay hindi isang martial cultivator kundi isang Dao Cultivator sa halip. Si Alvin ay hindi nakatagpo ng maraming Dao Cultivator mula nang siya ay dumating sa Dao Martial Saint Land. All this while, medyo curious din siya. Ang Dao, at Martial, sa Dao Martial Saint Land ay tumutukoy sa Dao Cultivators at Martial Cultivators. Gayunpaman, hindi siya nakatagpo ng maraming Dao Cultivator kahit na siya ay nasa Dao Martial Saint Land ng medyo matagal na. Ganoon din kahit pagdating niya sa Upper Province. Naisip ni Alvin na nagkataon lamang na hindi siya nakatagpo ng maraming Dao Cultivator. Ngayon, sa wakas ay nakatagpo na siya ng isang Dao Cultivator at isang makapangyarihan sa oras na iyon. Sa sandaling kumilos siya, agad niyang ginamit ang puwersa mula sa mundo, na ginawang 100 kidlat na kasing kapal ng braso ng sanggol na nakatutok sa kanya. Ang bawat bolts ng kidlat ay mabilis at hindi bababa sa bilis ng pag-atake ng isang ordinaryong Intermediate Quintessential Saint Stage Martial Cultivator. Mukhang may higit pa sa paraan ng Dao sa mga kidlat na ito. May ilang bakas din ng divine ability. Ang pinalawak na divine consciousness ni Alvin ay malinaw na nakadarama ng isang bagay kapag ito ay dumampi sa kidlat. Ang paraan ng Dao, ang 100 Planetary Lightning, na ibinabato ngayon ni Senior Brother Damaso ay tila iba sa 100 Planetary Lightning na dati niyang inihagis. Hindi ba't naabot na niya ang pinakamataas na yugto ng pamamaraang ito ng Dao noon pa? Habang tumatama ang 100 kidlat kay Alvin, may napansin ding kakaiba ang mga alagad ng 4 symbol sanctums. Ay hindi ba ito ang aura ng medium-grade offensive na divine ability, ang Cataclysmal Thunderbolt? Kasabay nito, may nakapansin din na bukod sa Dao Method, ang 100 Planetary Lightning, ang strike ni Damaso ay naglalaman din ng medium-grade offensive na divine ability, ang Cataclysmal Thunderbolt. 100 Planetary Lightning. Cataclysmal Thunderbolt. Nagtaas ng kilay si Alvin. Sa harap ng 100 kidlat na kasing kapal ng bisig ng isang sanggol, hindi siya umiwas gaya ng inaasahan ng mga tao. Sa halip, tumayo siya nang hindi gumagalaw. 10,000 espada teritoryo. Sa sandaling ito, ang lugar sa loob ng 100 meter radius ng Alvin ay naging isang gintong karagatan na nabuo ng 10,000 golden sword rays. Hinaranggan nito ang paningin ng lahat, kasama na si Damaso. Malinaw. Sa isang pag-iisip lamang, isang pagbubukas ang lumitaw sa itaas ng 10,000 swords territory, na nagpapahintulot sa daang kidlat na kasing kapal ng mga bisig ng isang sanggol na pumasok dito. Si Alvin ay agad na nalantad at mahina sa mga kidlat. Sizzle! 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 Sa sandaling ito, ang katawan ni Alvin ay sumailalim sa isang nakakapanghinang pagbabagong anyo habang siya ay naging isang 9-clawed dragon warrior. 1969. Si Alvin na naging isang 9-clawed dragon warrior ay ganap na nalantad sa daang kidlat na kasing kapal ng mga bisig ng isang sanggol. Kahit noon pa man, si Alvin ay nakatayong hindi gumagalaw na parang bundok.
Habang kumikidlat sa kalangitan, lumitaw ang isang lilang liwanag, na naging dahilan upang ang kaliskis ng dragon sa Alvin ay sumasalamin sa liwanag, na ginagawa itong nakasisilaw at nakakabulag para sa lahat. Boom! 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 Sa wakas, bumaba ang 100 kidlat na kasing kapal ng mga bisig ng sanggol at tumama kay Alvin. Ang bawat isa sa daang bolts ng kidlat ay naglalaman ng puwersang panlaban na sa anumang paraan ay hindi mas mababa sa pag-atake ng isang early quintessential Saint Stage Martial Cultivator. Nang malapit na sila kay Alvin, tila sila ay nagsanib at ganap na binalot si Alvin. Sa sandaling ito, naramdaman na lamang ni Alvin ang isang malawak at nakakatakot na enerhiya na dumampi sa kanya, na naging sanhi ng panginginig ng kanyang katawan. Hindi nagtagal, napagtanto niya na sa tulong ng malupit na lakas ng isang 9-clawed Dragon Warrior na na-infuse ng Sun Saint Energy, hindi siya nasugatan kahit na ang lakas ng mga kidlat ay nagpang-inag sa kanyang katawan hanggang sa maramdaman na ang kanyang mga panloob na organo ay dumadagindong din. Sa kabila ng malakas na puwersa ng kidlat, hindi nito nagawang basagin ang depensa sa kanyang katawan. Ang malupit na katawan ng isang 9-clawed Dragon Warrior, kasama ang Sun Saint Energy na kapantay ng Saint Energy sa Intermediate Quintessential Saint Stage Saint Energy, ay madaling nakaharang sa pag-atake ni Damaso na naglalaman ng Dao Method at Divine Ability. Tulad ng inaasahan mula sa pagtatanggol sa katawan ng isang 9-clawed Dragon Warrior. Ito ay maihahambing sa isang 8-clawed Divine Dragon. Nakahinga ng maluwag si Alvin. Batay sa cultivation base ng Damaso, ang pag-ataking ito ay marahil ang kanyang pinakamalakas na atake. Si Alvin na pilit na nakatiis sa daang kidlat na kasing kapal ng mga bisig ng isang sanggol ay hindi nasaktan. Kasabay nito, ang lahat ng katangian ng kanyang dragon ay naglaho nang bumalik siya sa pagiging isang tao. Itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang 9-clawed Dragon Warrior na rin. Ako na ang mag-atake ngayon. Nagningning ang mga mata ni Alvin habang binawi niya ang kanyang 10,000 swords territory na hamarang sa paningin ng lahat. Sa susunod na sandali, isang ganap na walang pinsalang si Alvin ang lumitaw sa harapan ng lahat na nagbabantay. Si Damaso na nakatayo sa malapit ay may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha nang makita niya ito. Naisip niya na ang kanyang pag-atake na kanyang pinakawalan ng walang pag-aalinlangan ay makakasakit man lang kay Alvin. Kung nasugatan si Alvin, gagawa sana siya ng pagkakataon para sa kanyang sarili. Marahil, maaari siyang magtagal hanggang sa mawala ang epekto ng uri ng tulong na Divine Ability ni Alvin. Kapag nawala na ang epekto ni Alvin sa kanyang uri ng tulong na Divine Ability, babalik siya sa normal o maaaring manghina pa siya. Si Alvin na ang cultivation base ay nasa tuktok lamang ng exemplary saint stage nang walang tulong ng kanyang assist type na divine ability ay hindi magiging katugma para sa kanya. Gayunpaman, ang imahinasyon ay palaging maganda, ngunit ang katotohanan ay halos malupit. Bagamat pinakawalan niya ang kanyang pinakamalakas na atake, nabigo siyang masaktan si Alvin. Hindi niya alam kung anong paraan ang ginamit ni Alvin noong pinagsama niya ang kanyang teritoryo, ngunit ang katotohanan ay nanatili na si Alvin ay hindi nasaktan. Ito ay dahil sa kadahilanang ito na ang mataas na kamay na inaakala niyang makakamit niya ay nawala at ngayon ay nahulog sa isang hindi magandang posisyon. Hindi siya nasaktan. Kasabay nito, nang makita ng mga disipulo ng Four Symbol Sanctums na hindi nasaktan si Alvin, labis silang nagulat. Bagamat alam nilang mas malakas si Alvin kaysa Damaso ngayon, hindi nila inaasahan na makakatakas siya ng hindi nasaktan. Sa kasamaang palad, ang teritoryo na pinagsama-sama ni Senior Brother Alvin ay hamarang sa aming paningin. Kung hindi, makikita namin kung paano niya nalabanan ang pag-atake ni Senior Brother Damaso. Maraming 4 na simbolo ng mga alagad ng Sanctum ang natagpuan na ito ay isang awa. Natural, hindi sumagi sa kanilang isipan na sinadyang pagsamahin ni Alvin ang kanyang teritoryo para harangin ang kanilang paningin. Inisip lang nila na kailangang umasa si Alvin sa kanyang teritoryo para makayanan ang buong puwersang pag-atake ni Damaso. Matatalo ngayon si Senior Brother Damaso. Kasabay nito, nag-isip ang mga alagad ng Four Symbol Sanctums na naruroon sa eksena. Hindi nila akalain na may natitira pang sorpresa sa labanang ito. Kasabay nito, tumingin si Alvin kay Damaso at sinabing, "Senior Brother Damaso, pasensya na.
Matapos siyang bigyan ng babala, muling lumitaw ang mga pakpak na gawa sa apoy. Ito ay ang banal na kakayahang, ang Golden Crow's Wings. Sa susunod na sandali, ang Golden Crow's Wings ay biglang pumutok. Boom! 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 Umalangaw-ngaw sa hangin ang malalakas na pagsabog. Kasabay nito, si Alvin ay sumugod patungo sa Damaso sa napakabilis na bilis. Agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Damaso nang makita niya ang Golden Crow's Wings na pumapalakpak. Ang Saint Energy na nagmumula sa ibabaw ng kanyang katawan ay mabilis na tumaas. Makikita ng isang tao na patuloy niyang pinapakilos ang kanyang Saint Energy na parang may sinusubukan siyang gawin. Sa sandaling ito, si Alvin na kumikilos sa bilis ng kidlat ay lumitaw malapit sa Damaso. Whoosh! 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 Habang ang Sun Saint Energy ni Alvin ay lumabas sa kanyang katawan, lumitaw din ang mga gintong sinag ng espada sa paligid niya. Ang bawat sinag ng espada ay naglalaman ng nakakatusok na aura na maaaring makapunit sa lahat. Mayroong daan-daang mga sinag ng espada na ito. Pumunta ka. Naisip ni Alvin. Ang daan-daang Golden Sword Ray na orihinal na umiikot sa kanyang katawan ay tila naunawaan ang kanyang utos habang sila ay sumusugod sa Damaso. Ang daan-daang gintong sinag ng espada ay pumailan lang sa kalangitan sa isang nakakahimok na paraan. Bagamat ang pag-atake ay hindi gaanong epekto sa paningin tulad ng pag-atake ni Damaso, ang puwersa ay hindi mas mababa sa atake ni Damaso sa lahat. Pinilit nito si Damaso pati na rin itong sumugod sa kanya. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, namumula ang mga mata ni Damaso nang bigla siyang sumigaw, harang ng Black Turtle. Napakalakas ng boses niya. Ang kanyang mga salita ay nagulat sa mga alagad ng Four Symbol Sanctums kaya't nanlaki ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala. Samantala, si Alvin ay parehong nagulat na siya ay pansamantalang natigilan. Black Turtle's Barrier. Sa susunod na sandali, malinaw na nakita ni Alvin na bago pa makalapit sa Damaso ang daan-daang gininto ang Sword Ray na ibinuhos ng lalim ng Sovereign Heart Sword, nakaharang na sila ng hindi nakikitang enerhiya. Para silang bumagsak sa isang hindi nakikitang pader. Sa susunod na sandali, sa ilalim ng maingat na mga mata ng iba, ang silhwete ng isang dambuhalang Black Turtle ay misteryosong lumitaw sa paligid ng katawan ni Damaso. Ang silhwete ng itim na pagong ay translucent, at kung hindi papansinin ng isa, hindi ito makikita ng malinaw. Ang daan-daang Golden Sword Rays na kinokontrol ni Alvin ay hinaranggan nito. Tila ang Damaso ay protektado ng isang bakal na pader. Natural, bagamat nagawang harangan ng silhouette ng Black Turtle ang pag-atake, hindi rin ito madali. Ang silhwete ng dambuhalang Black Turtle ay paulit-ulit na inatake hanggang sa kumalansang ng marahas. Kasunod nito, isang ripple ang lumitaw sa hangin at patuloy na kumalat. Ito ay visually impactful. Ito ang Black Turtle's Barrier. Sa kabila ng kanyang nabigong pag-atake, si Alvin ay hindi nagmamadaling umatake muli. Bagamat alam niyang madali niyang madudurog ang silhouette ng Black Turtle gamit ang kanyang divine ability, ang otherworldly celestial, hindi siya nagmamadaling gawin iyon. Ito ay dahil may mas importante siyang gagawin. Si Alvin ay matamang nakatitig sa silhouette ng Black Turtle na nasa harapan niya na para bang pinag-aaralan niya ito. Tuluyan na siyang nasubsob dito. Para naman sa iba pang mga alagad ng Four Symbol Sanctums, sa wakas ay nabawi nila ang kanilang pakiramdam isa-isa. Lahat sila ay may ekspresyon ng hindi makapaniwala sa kanilang mga mukha. Matagumpay na nilinang ni Senior Brother S. Damaso ang mahalagang banal na kakayahang, ang Black Turtle's Barrier mula sa Black Turtle Sanctum. Hindi lamang ang Black Turtle's Barrier ang pinakapinagmamahalaang divine ability sa Black Turtle Sanctum, ngunit ito rin ang numero 1 defensive divine ability sa ating Fire Worship sect. Hindi ako makapaniwala na matagumpay itong naintindihan ni Senior Brother Damaso. Ang pag-unawa sa divine ability, ang Black Turtle's Barrier, ay nangangahulugan din na ang Senior Brother Damaso ay maaari na ngayong magtungo sa Saint Land at maging isang alagad ng Saint Land. Kailan matagumpay na naunawaan ni Senior Brother Damaso ang harang ng Black Turtle na ito? Dahil matagumpay na niyang naiintindihan ang Black Turtle's Barrier, bakit hindi siya umalis?
Nagbulungan ang mga alagad ng Four Symbol Sanctums. Marami sa kanila ang kakaiba na hindi umalis si Damaso sa First Mind sa kabila ng matagumpay na pag-unawa sa Divine Ability, ang Black Turtle's Barrier. Huwag mong sabihin sa akin na ngayon lang naiintindihan ni Senior Brother Damaso ang Black Turtle's Barrier. Ang alagad ng Four Symbol Sanctums ay hindi napigil ang mahulaan. Agad na nagdulot ng kaguluhan ang tanong niya. Napatingin ang lahat kay Damaso na nakabalot sa silhouette ng Black Turtle na may nagtatakang tingin. Ngayon lang ba talaga niya naintindihan ang Divine Ability mula sa Black Turtle Sanctum, ang Black Turtle's Barrier? Totoo ba ito? Ito ang lahat ng mga katanungan sa kanilang mga puso. Di nagtagal, nanambalik si Alvin sa kanyang katinoan. Maningning ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Damaso na nababalot ng silhouette ng Black Turtle habang nagtanong, Senior Brother Damaso, ngayon mo lang ba naintindihan ang Black Turtle's Barrier? Napansin ni Alvin ang kaaya-ayang sorpresa sa mukha ni Damaso kaya naman tinanong niya ito. Kanina, noong pinag-aaralan niya ang silhouette ng Black Turtle, napansin din ni Alvin ang maraming depekto. Dahil sa kadahilanang ito, masasabi niyang matagumpay lang na naintindihan ni Damaso ang mahalagang banal na kakayahang, ang Black Turtle's Barrier, mula sa Black Turtle Sanctum hindi pa katagal. Gayunpaman, nang makita niya ang kaaya-ayang sorpresa sa mukha ni Damaso, mas natitiyak niyang matagumpay lamang niyang naintindihan ni Damaso ang Divine Ability, ang Black Turtle's Barrier, noong labanan. Tama. Nang marinig ni Damaso ang mga salita ni Alvin, pinigilan ni Damaso ang kaligayahan sa kanyang puso at ikinulong ang kanyang kamay sa harap ng kanyang dibdib. Junior Brother Alvin, salamat sa iyo na matagumpay kong naintindihan ang Black Turtle's Barrier ngayon. Maraming salamat. Nang matapos magsalita si Damaso, yumuko siya kay Alvin. Nang makita ito, natulala ang mga alagad ng Four Symbol Sanctums. Ano ang nangyayari? Matagumpay na naintindihan ni Damaso ang Divine Ability, ang Black Turtle's Barrier, ngunit bakit niya binigay ang credit sa kanyang kalaban? Ang mga disipulo ng Four Symbol Sanctums ay nataranta at gayon din si Alvin. Senior Brother Damaso, ano ang ibig mong sabihin? Kanina, dahil sa pressure mula sa iyong pag-atake, tila ako ay dumaan sa isang sitwasyon sa buhay o kamatayan. Sa bingit ng isang sitwasyong tulad niyan, ang napakaraming tanong na nakatagpo ko sa proseso ng pag-unawa sa Divine Ability, ang Black Turtle's Barrier, noong nakaraan ay nasagot lahat. Ito ay salamat sa iyo na naunawaan ko ang Divine Ability, ang Black Turtle. Si Damaso na labis na masaya ay matiigang nagpaliwanag kay Alvin. 1970. Ang Black Turtle's Barrier ay isang high-grade na defensive na Divine Ability. Hindi lamang ito ang pinakamahalagang Divine Ability sa Black Turtle Sanctum, ngunit ito rin ang numero 1 defensive Divine Ability sa Fire Worship Sect. Bilang numero 1 defensive Divine Ability sa Fire Worship Sect, ang Black Turtle's Barrier ay sikat na sikat kahit na sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Natural, napakahirap na matagumpay na maunawaan ang banal na kakayahang ito. Sa kasalukuyan, hindi hihigit sa 10 tao sa Fire Worship Sect ang matagumpay na nauunawaan ang Divine Ability, ang Black Turtle's Barrier. Dahil dito, ang mga alagad ng Four Symbol Sanctum ay labis na nabigla nang makita nila si Damaso na naghagis ng Divine Ability, ang Black Turtle's Barrier. Kapag kumalat na ang balitang ito, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan sa Four Symbol Sanctums. Ngayon lang ba matagumpay na naintindihan ni Senior Brother Damaso ang Black Turtle's Barrier? Nang marinig ang tugon ni Damaso kay Alvin, marami sa mga disipulo ng Four Symbol Sanctum ang nagulat. No wonder. Kung naintindihan na ni Senior Brother Damaso ang Black Turtle's Barrier kanina, hindi na sana siya nanatili dito, lalo pat pumunta sa minahan ngayon. Sa ngayon lang niya naintindihan ang Black Turtle's Barrier. Marami sa mga alagad ng Four Symbol Sanctum ang sa wakas ay naunawaan ang nangyari. Sa sinabi ni Senior Brother Damaso, ang dahilan kung bakit matagumpay niyang naintindihan ang Black Turtle's Barrier ay salamat kay Alvin. Minsan, ang pressure ay isa ring uri ng puwersang nagtutulak. Sa ilalim ng pressure na ibinigay sa kanya ni Alvin, nakahanap si Senior Brother Damaso ng isang angkop na pagkakataon upang matagumpay na maunawaan ang Black Turtle's Barrier.
Ngayong matagumpay na naunawaan ni Senior Brother Damaso ang Black Turtle's Barrier, nangangahulugan ito na hindi na siya kailangang manatili pa sa first mine. Nakakainggit. Hindi lang siya kailangang manatili sa first mine, ngunit dahil matagumpay niyang naintindihan ang Black Turtle's Barrier, hindi na niya kailangan pang dumaan sa assessment ng Saint Land. Magiging disipulo agad siya ng Saint Land. Nag-usap ang mga alagad ng Four Symbol Sanctums. Tumingin sila kay Damaso na may naiinggit na mga tingin. Ang pagiging isang alagad ng banal na lupa ay ang pangarap ng bawat mga alagad ng apat na simbolo ng Sanctum. Sa mga alagad ng Four Symbol Sanctums na ipinatapon sa unang minahan, hindi lamang nila matutupad ang kanilang mga pangarap sa loob ng maraming taon, ngunit sila rin ay malilibre sa kanilang kaparusahan kung sila ay naging isang alagad ng banal na lupa. Hindi na sila kakailanganing manatili sa unang minahan ng Four Symbol Sanctum. Dahil dito, sobrang inggit sila kay Damaso. Congratulations, Senior Brother Damaso. Nang marinig ang paliwanag ni Damaso, sa wakas ay naunawaan na ni Alvin. Mabilis niyang binati si Damaso. Junior Brother Alvin, dahil kabisado ko na ang treasured the divine ability ng ating Black Turtle Sanctum, nangangahulugan ito na hindi ko na kailangang pagsilbihan ang aking sentensya sa Four Symbol Sanctum's first mine. Maaari na akong pumunta sa Saint Land para maging isang Saint Land na disipulo. Mula ngayon, ang Primus House sa punishment zone ng Four Symbols, ang iyong Primus House. Nakangiting sabi ni Damaso kay Alvin. Gayunpaman, nang marating niya ang dulo ng pangungusap, sumilay ang isang mapait na ngiti sa kanyang mukha habang sinasabi niya, natural, kahit na hindi ako makaalis, hindi ko pa rin mapapanatili ang pagmamayari sa Primus House na ito, Junior Brother Alvin. Napakalinaw ko na kahit na matagumpay kong naintindihan ang Divine Ability Black, ang Turtle's Barrier, at nagawa mong harangin ang lahat ng iyong pag-atake, at nagawa mong harangin ang lahat ng iyong pag-atake, at nagawa mong harangin ang lahat ng iyong pag-atake, at nagawa mong harangin ang lahat ng iyong atake. High-grade offensive divine ability, magiging imposible para sa akin na harangin ang iyong pag-atake kahit na ihagis ko ang Black Turtle's Barrier. Batay sa kanyang mga salita, alam na alam ni Damaso ang kanyang lakas. Tahimik niyang sinabi na hindi siya katapat ni Alvin kahit na naiintindihan na niya ang divine ability, ang Black Turtle's Barrier. Nang marinig ang kanyang mga salita, sumang-ayon sa kanya ang mga alagad ng Four Symbol Sanctum na naruroon sa eksena. Umiling si Alvin bago siya mapagpakumbaba at magalang na sinabi, Senior Brother Damaso, masyado mo akong nambola. Napakalakas mo rin. Kung wala ako sa aking assist type na divine ability, hindi ako magiging katapat mo. Ang assist type na divine ability ay bahagi rin ng iyong lakas. Junior Brother Alvin, hindi na ako makapaghintay na makita ka sa Saint Land. Umiling din si Damaso. Pagkatapos niyang magsalita, nagpaalam siya kay Alvin at umalis kaagad. Dahil matagumpay na naintindihan ni Damaso ang divine ability, ang Black Turtle's Barrier, mula sa Black Turtle Sanctum, hindi na niya kailangan pang magpatuloy sa pananatili sa Four Symbol Sanctum's first mine. Maaari siyang direktang makapasok sa Saint Land at maging isang alagad ng Saint Land. Oo naman. Sa pagtingin sa silwete ni Damaso na unti-unting lumalayo, pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata at bumulong sa ilalim ng kanyang hininga, isang hindi inaasahang windfall para sa akin na masaksihan ang paghahagis ni Senior Brother Damaso ng Divine Ability, ang Black Turtle's Barrier. Nasasabik si Alvin habang iniisip niya ito. Bagamat naintindihan lang ni Damaso ang Divine Ability Black, ang Black Turtle's Barrier, dahil sa pressure mula sa kanya, nagawa rin niyang masaksihan ang pagcast ng Black Turtle Barrier. Ngayong nasaksihan na niya ang Damaso sa paghahagis ng Black Turtle's Barrier, na-inspire siya rito. Naniniwala ako na mauunawaan ko ang numero 1 nagtatanggol na banal na kakayahang nasa Fire Worship Sect, ang Black Turtle's Barrier, sa loob ng 6 na buwan ng higit pa. Malaki ang tiwala ni Alvin tungkol dito. Pagkatapos, sa ilalim ng maingat na tingin ng lahat, pumasok si Alvin sa Primus House na dating pag-aari ni Damaso. Mula ngayon, ito na ang magiging tirahan niya, si Alvin.
Sa una, naisip ko na kailangan kong manatili sa unang minahan ng Four Symbols Sanctum sa loob ng 6 na buwan bago ako makapunta sa Saintland para sa pagtatasa. Gayunpaman, ngayong personal kong nasaksihan si Senior Brother Damaso na naghagis ng Divine Ability, ang Black Turtle's Barrier, hindi ko na kailangang maghintay ng 6 na buwan. Hanggat matagumpay kong naiintindihan ang banal na kakayahang, ang Black Turtle's Barrier, tulad ni Senior Brother Damaso, magagawa kong direktang magtungo sa Saintland at maging isang alagad ng Saintland. Napaisip si Alvin pagkatapos niyang makapasok sa bahay ng Primus. Nang maisip niya ito, isang determinadong ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Kelly, papasok na ako sa Saintland ng Fire Worship Sect. Alam kong nasa Saintland Enforcement Hall ka. Hintayin mo ako. Malapit na tayong magkita muli. At ang anak natin. Ang walang kakayahan na ama na ito ay makakatagpo din sa kanya sa lalong madaling panahon, bulong ni Alvin sa sarili habang ang kanyang tingin ay naging banayad. Bakas din sa mga mata niya ang pag-asa. Mula ngayon, iaalay ko ang aking puso at kaluluwa sa pag-unawa sa Black Turtle's Barrier, ang pinakapinagmamahalaang Divine Ability ng Black Turtle Sanctum na siya ring numero 1 Defense Divine Ability sa Fire Worship Sect. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, pumasok siya sa ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda at isinubsob ang sarili sa pag-unawa sa Divine Ability, ang Black Turtle's Barrier. Dahil nasaksihan niya ang Damaso na naghagis ng Divine Ability, ang Black Turtle's Barrier, ang kanyang pag-unlad habang naiintindihan ang Divine Ability na ito ay medyo maayos. Marami sa mga tanong na nakatagpo niya dati ay nalutas din. Masasabi ng isa na sa pagkakataong ito, bukod sa hindi sinasadyang pagtulong kay Damaso na maunawaan ang Black Turtle's Barrier, natulungan din niya ang kanyang sarili. Kung hindi, wala talaga siyang ideya kung sino ang dapat niyang hilingin na ihagis ang Black Turtle's Barrier para makapanood siya. Ang pagsaksi kay Damaso na naghagis ng Divine Ability, ang Black Turtle's Barrier, ay parang regalo ng Diyos sa kanya. Sa tulong ng kanyang puso na pinainit ng Sovereign Heartsword, nagkaroon siya ng pananampalataya na matagumpay niyang mauunawaan ang Black Turtle's Barrier sa maikling panahon. Habang naglilinang si Alvin sa bahay ng Primus, wala siyang ideya na ang mga disipulo ng Four Symbols Sanctum sa labas ay hindi pa rin umuuwi sa kanilang mga tahanan. Ang mga alagad ng 4 na simbolo ng Sanctum na ito ay nagsasalita patungkol kay Alvin. Hindi ako makapaniwala na napakalakas ni Alvin. Talaga. Kung iisipin na kahit si Senior Brother Damaso na nakabisado ang numero 1 Defensive Divine Ability, ang Black Turtle's Barrier, sa Fire Worship Sect natin ay hindi makakapantay sa kanya. Si Senior Brother Damaso ay isang intermediate quintessential Saint Stage powerhouse. Higit pa rito, malapit na siyang pumunta sa Saintland at maging alagad din ng Saintland. Mayroon lamang siyang dilaw na innate spiritual root. Ang kanyang cultivation base sa tuktok ng Exemplary Saint Stage ay nasa limitasyon na. Maaari lamang siyang manatili doon magpakailanman. Nakakatakot talaga ang high-grade divine abilities. Isa lamang martial cultivator sa tuktok ng Exemplary Saint Stage sa tulong ng 3 high-grade divine abilities ay naging napakalakas na hindi siya mababa sa isang ordinaryong Mastery Quintessential Saint Stage powerhouse. Ang sarap sana kung makakabisado ko rin ang isang mataas na gradong divine ability. Gaya ng kasabihan, kahit na ang pinakamagandang piging ay magtatapos. Matapos mag-usap sandali ang grupo ng mga alagad ng Four Symbols Sanctums, lahat sila ay nagsimulang bumalik sa kani-kanilang mga tahanan. Sa ikalawang araw, ang nakakagulat na balita ay dumaan sa 4 na simbolo ng Fire Worship Sect. Ang nakakagulat na balitang ito ay si Damaso, ang alagad ng Black Turtle Sanctum na itinapon sa Four Symbols Sanctum's First Mind sa loob ng 20 taon, ay na-exempt sa kanyang parusa dahil matagumpay niyang naintindihan ang mahalagang divine ability, ang Black Turtle's Barrier, mula sa Black Turtle Sanctum. Direkta siyang pumunta sa Saintland at naging alagad ng Saintland. May isang taong matagumpay na nakaunawa sa mahalagang banal na kakayahang nasa Black Turtle Sanctum, ang Black Turtle's Barrier. Ang mga katulad na talakayan ay maririnig sa lahat ng dako sa Azure Dragon Sanctum, White Tiger Sanctum, at Vermilion Bird Sanctum. Pinilit din ito ang mga alagad mula sa 3 pang sanctum.
Sa katunayan, ang divine ability mula sa Black Turtle Sanctum ay malawak na kinikilala bilang ang pinakamahirap na intindihin ang divine ability sa apat na sanctum ng four symbol sanctums. Ang pinakamahirap na divine ability ay matagumpay na naintindihan ng isang tao. Kung walang sinuman mula sa Azure Dragon Sanctum, White Tiger Sanctum, at Vermilion Bird Sanctum na nakaintindi sa kakayahang divine ng kani-kanilang sanctum, hindi ba sila mamahalin ng iba? Hindi ba maramdaman ng ibang tao na ang iba pang tatlong sanctum ay mas mababa sa Black Turtle Sanctum? Sabay-sabay, maraming tao ang nagsimulang pumunta sa mga altar sa Azure Dragon Sanctum, White Tiger Sanctum, at Vermilion Bird Sanctum. Lahat sila ay masigasig na sinusubukang unawain ang banal na kakayahan ng kani-kanilang sanctum. Magaling! Senior Brother Damaso. Haha, may isa pang nakakaunawa sa divine ability, ang Black Turtle's Barrier, sa ating Black Turtle Sanctum. Talagang ipinagmamalaki ni Senior Brother Damaso ang ating Black Turtle Sanctum. Hindi tulad ng iba pang tatlong sanctum, ang Black Turtle Sanctum ay nagkakagulo. Maraming tao ang masayang nagdiwang na isa pang tao ang matagumpay na naunawaan ang divine ability ng kanilang Black Turtle Sanctum. Kasabay nito, ang isa pang balita na nagmula sa unang mind ng four symbol sanctums ay kumalat sa four symbol sanctum na parang bombang nuclear. Tinalo ni Alvin ang Damaso na ang cultivation base ay matagal nang nakapasok sa intermediate quintessential saint stage at nakabisado na rin ang divine ability, ang Black Turtle's Barrier, noong araw na itinapon siya sa four symbol sanctum's first mine. 1971. Ang mga tao mula sa four symbol sanctums ay hindi pamilyar sa pangalang Alvin. Paanong hindi sila pamilyar sa pangalang iyon? Una, sinaktan niya ang unang Silver Flame Elder ng Black Turtle Sanctum na si Elder Argus at sinalungat siya sa publiko pagdating niya sa Fire Worship Sect. Pagkatapos noon, pinatay pa niya ang dakilang disipulo ni Argus, si Huey, na isang disipulo ng Vermilion Bird Sanctum. Hindi lang iyon, kundi bukod sa pagpatay kay Huey, pinatay pa niya si Kan, ang nakababatang kapatid ni Huey. Akala ng lahat ay hahatulan siya ng kamatayan dahil sa sinadyang pagpatay kay Kan nang protektahan siya ng Black Turtle Sanctum's Enforcement Elder Bruce. Hindi lang iyon, maging ang Saint Land Enforcement Hall ay naprotektahan din siya. Sa ilang mga insidente lamang na ito ay sapat na para kay Alvin na sumikat sa four symbol sanctums. Batay sa balitang natanggap nila, tila ang disipulo ng Black Turtle Sanctum na si Alvin ay nagdulot ng panibagong insidente. Bukod dito, ang insidenteng ito ay may kaugnayan kay Damaso na kasalukuyang dahilan ng malaking kaguluhan. Natalo ni Alvin si Damaso sa araw na dumating siya sa first mine ng four symbol sanctums. Joke ito, tama ba? Kung ito man ay mga tao mula sa Azure Dragon Sanctum, White Tiger Sanctum, Vermilion Bird Sanctum o Black Turtle Sanctum, nang marinig nila ang balitang ito, lahat sila ay nahirapang paniwalaan. Gayunpaman, ang balita ay kinumpirma ng ilang matatanda ng four symbol sanctum kaya wala silang choice kundi paniwalaan ito. Ang cultivation base ni Alvin ay talagang ang rurok ng exemplary saint stage. Kung gayon, nangangahulugan ba ito na hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas noong nakipag-away siya kay Huey noon? Magaling talaga siyang magtago ng lakas, hindi ba? Ang mga katulad na talakayan ay maririnig sa bawat sulok ng four symbol sanctums. Hindi kalabisan na sabihin na nalaman ng lahat mula sa apat na sanctum ang cultivation base ni Alvin sa rurok ng exemplary saint stage noong lumaban siya sa four symbol sanctums first mine. Kaagad, napagpasyahan nila na itinago ni Alvin ang kanyang cultivation base mula sa simula hanggang sa katapusan. Huwag mong sabihin sa akin na itinatago pa rin niya ang kanyang cultivation base, at hindi talaga ito sa tuktok ng exemplary saint stage. Maraming tao ang may ganoong tanong. Gayunpaman, ang kanilang tanong ay hindi nagtagal ay pinabulaanan ng ibang mga tao. Imposible. Huwag kalimutan na mayroon lamang siyang dilaw na innate spiritual root. Ito ang limitasyon para sa isang karaniwang tao na may dilaw na innate spiritual root upang maabot ang rurok ng exemplary saint stage. Ito ay mas mahirap kaysa sa pag-akyat sa langit para sa kanila na makapasok sa quintessential saint stage.
Ang katotohanan na si Alvin ay may dilaw na innate spiritual root ay matagal nang kumalat sa four symbol sanctums. Dahil dito, inakala ng karamihan sa mga tao na naabot na ni Alvin ang kanyang limitasyon tungkol sa kanyang cultivation base. Mahirap para sa kanya na umunlad sa hinaharap. Gayunpaman, mayroon ding mga tao sa four symbol sanctums na nakakaalam na si Alvin ay hindi nagtataglay ng isang dilaw na innate spiritual root ngunit isang asul sa halip. Kabilang sa kanila ang unang silver flame ng Black Turtle Sanctum na si Elder Arges. Nabalitaan din ni Arges ang tungkol kay Damaso, ang disipulo ng Black Turtle Sanctum, na matagumpay na naiintindihan ang mahalagang divine ability mula sa Black Turtle Sanctum, ang Black Turtle's Barrier. Nagulat siya sa balita at napuno ng selos. Bagamat si Arges ang unang Silver Flame Elder ng Black Turtle Sanctum, hindi pa rin niya matagumpay na naiintindihan ang Black Turtle's Barrier. Naunawaan ng isang ordinaryong alagad ng Black Turtle Sanctum ang pinakapinagmamahalaang divine ability sa Black Turtle Sanctum, ang Black Turtle's Barrier. Paanong hindi siya makakaramdam ng selos? Ang cultivation base ni Alvin ay nasa tuktok ng exemplary saint stage. Natalo niya si Damaso. Ang nakakagulat na balitang ito ay ikinagulat din ni Arges. Naging seryoso ang ekspresyon niya nang marinig iyon. Ang cultivation base ng munting brute na iyon ay nasa tuktok na ng exemplary saint stage mula pa noong nakalipas na panahon o kamakailan lang ay gumawa siya ng isang pambihirang tagumpay. Pinuno ng cultivation base ni Alvin ang isip ni Arges ng lahat ng uri ng pag-iisip. Ano man iyon, ang pagkakaroon ni Alvin ay tiyak na nagdulot ng banta sa kanya. Alam niya na si Alvin ay nagtataglay ng asul na innate spiritual root. Nangangahulugan ito na ang tagumpay ni Alvin ay hindi magiging mas mababa kaysa sa kanya. Bukod dito, sa kakayahan ni Alvin na madaling maunawaan ang divine abilities, malamang na siya ay magiging isang natatanging tao sa Fire Worship sect na kapantay ng isang Golden Flame Elder sa hinaharap kapag siya ay lumakas. Ang Golden Flame Elder ay isang taong mas mataas ang posisyon kaysa sa kanya. Kung nakuha ni Alvin ang posisyon na iyon, si Arges ay mapapahamak. Hindi pwede. Hindi ko ito hahayaang magpatuloy. Dapat mamatay si Alvin. Bulong ni Arges sa sarili. Matapos niyang mabawi ang kanyang katinoan, bumilis ang kanyang paghinga. Malamig na kumikislap ang kanyang mga mata na parang makamandag na ahas na sasampa. Hindi talaga nabahala si Arges tungkol kay Alvin na nagtataglay ng dilaw na innate spiritual root sa kabila ng katotohanang mayroon siyang kakayahan na lumalaban sa langit sa pag-unawa sa divine abilities. Gayunpaman, si Alvin ay kasalukuyang nagtataglay ng asul na innate spiritual root, kasama ng kanyang talento sa pag-unawa sa divine abilities, hindi maiwasan ni Arges na matakot. Siya ay halos tiyak na ang isang tulad ni Alvin ay magdadala sa kanya ng problema kapag siya ay lumakas. Gayunpaman, siya ay kasalukuyang nasa first mind, hindi magiging madali para sa akin na patayin siya. Bukod dito, ang kanyang kasalukuyang lakas ay halos kapantay ng isang ordinaryong Mastery Quintessential Saint Stage Martial Cultivator. Sa sandaling naisip ito ni Arges, bumungad sa kanya ang takot. Bukod sa mga elder ng First Mind, pinayagan lang ng Four Symbol Sanctums First Mind ang Enforcement Elders at ang mga kriminal na dinala ng Enforcement Elders na makapasok. Imposibleng makapasok si Arges sa unang minahan, lalo pa ang pagpatay ng tao sa loob. Alvin, naisip mo ba talaga na hindi kita mapupuntahan dahil lang sa nagtatago ka sa First Mind? Umalis si Arges sa kanyang tirahan na may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Mabilis siyang naglakbay patungo sa hindi malamang destinasyon bago siya huminto. Ang kanyang destinasyon ay ang tirahan ng mga alagad ng Black Turtle Sanctum. To be more specific, huminto siya sa tapat ng isang Primus house. Elder Arges. Si Elder Arges. Ang hitsura ni Arges ay nakakuha ng atensyon ng maraming mga alagad ng Black Turtle Sanctum. Hongso. Matapos huminto si Arges sa harap ng Primus House, pinalawak niya ang kanyang divine consciousness at ipinadala ang kanyang boses sa disipulo ng Black Turtle Sanctum. Sino ka? Biglang nagising ang alagad ng Black Turtle Sanctum na orihinal na nagsasaka sa bahay ng Primus. Natural lang na may seryosong ekspresyon ang mukha niya. Nag-aapoy ang kanyang mga mata sa galit, at parang gusto niyang sampilan ang taong gumising sa kanya mula sa kanyang paglilinang.
Si Arges. Muling umalangaw-ngaw ang voice transmission, dahilan upang agad na magbago ang ekspresyon ng disipulo ng Black Turtle Sanctum. Hindi na seryoso ang ekspresyon niya. Sa halip, isang pilit na ngiti ang bumungad sa kanyang mukha na mas pangit kaysa sa umiiyak na mukha. Nawala rin ang galit sa kanyang mga mata. Creak! Sa ilalim ng tingin ni Arges, bumukas ang pinto sa bahay ng Primus at lumabas ang isang alagad ng Black Turtle Sanctum. Magalang siyang yumuko kay Arges. Magandang araw, Elder Arges. Ang disipulo ng Black Turtle Sanctum na ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may ordinaryong hitsura na may katamtamang pangangatawan. Mahihirapan siyang pumili sa isang pulutong ng mga tao. Si Senior Brother Hongso. Bakit hinanap ni Elder Arges si Senior Brother Hongso? Nakita rin ng mga alagad ng Black Turtle Sanctum na hindi pa bumalik sa kanilang mga tirahan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na tinawag ni Arges. Nang makita ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, makikita ang paggalang sa kanilang mga mata. Si Hongso ang dakilang senior brother na malawak na kinikilala ng mga alagad ng Black Turtle Sanctum nitong mga nakaraang taon. Ang dahilan kung bakit siya malawak na kinilala bilang Great Senior Brother ay dahil sa kanyang lakas. Matagal na siyang nakapasok sa Mastery Quintessential Saint Stage. Sa kasalukuyan, si Hongso rin ang nag-iisang Mastery Quintessential Saint Stage na disipulo sa Black Turtle Sanctum. Gayunpaman, nang makita nilang kakaiba na hinahanap ni Arges si Hongso. Sa pagkakaalam nila, pareho silang walang relasyon. Habang pinag-iisipan ito ng mga alagad ng Black Turtle Sanctum. Sundan mo ako. Walang pakialam na sinabi ni Arges kay Hongso bago siya tumalikod at umalis sa tirahan ng mga alagad ng Black Turtle Sanctum. Unti-unting naglaho ang kanyang silhwete sa harap ng mga mata ng mga alagad ng Black Turtle Sanctum. Nang mawala ang silhouette ni Arges, sinundan siya ni Hongso sa kabila ng pag-aalinlangan. Si Arges ang unang Silver Flame Elder ng Black Turtle Sanctum. Bago siya sumali sa pagtatasa ng Saintland na malapit na, alagad pa rin siya ng Black Turtle Sanctum kaya hindi siya nang ahas na masaktan lang si Arges. Ang mga disipulo ng Black Turtle Sanctum ay sa wakas ay tumingin sa malayo matapos mawala ang mga figurine ni na Arges at Hongso. Bagamat nag-uusisa sila, wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na sundan sila dahil natatakot sila kay Arges. Sa wakas ay huminto si Arges sa labas ng tirahan ng alagad ng Black Turtle Sanctum kung saan matatagpuan ang isang liblib na kakahuyan ng kawayan. Elder Arges, mayroon bang dahilan kung bakit mo ako hinanap? Tanong ni Arges na may nagtatakang ekspresyon. Hongso, gusto kong pumunta ka sa first mine ng Four Symbol Sanctums at pumatay ng tao. Sabi ni Arges nang hindi kumikislap sa paligid habang ang kanyang mga mata ay malamig na kumikislap. Swoosh! Sa sandaling marinig ni Hongso ang kanyang mga salita, bumungad sa kanya ang takot. Elder Arges, gusto mo bang pumunta ako sa first mine para patayin si Alvin? Bagamat ginugol ni Hongso ang halos lahat ng kanyang oras sa closed-door cultivation, lalabas pa rin siya paminsan-minsan. Dahil dito, alam niya ang tungkol kay Alvin. Dahil dito, nang sabihin sa kanya ni Arges na pumatay ng tao sa first mine, agad na naisip ni Hongso si Alvin. Tama. Tumanggaw si Arges bilang tugon sa tanong ni Hongso. Elder Arges, pasensya na, pero hindi ko magagawa iyon. Huminga ng malalim si Hongso bago niya direktang tinanggihan ang kahilingan ni Arges. Isantibi ang katotohanan na hindi siya kumpiyansa na kaya niyang patayin si Alvin, kaya paano kung mapatay niya si Alvin? Hindi ba siya mahahatulan kamatayan dahil sa paglabag sa mga patakaran ng fire worship sect? Tila hindi nagulat si Arges sa pagtanggi ni Hongso. Walang gana niyang sinabi, Hongso, iminumungkahi kung pag-isipan mo ito. Kung hindi ako nagkakamali, ang Hong Clan ay nasa Western Province, tama ba? Nang matapos siyang magsalita, tiningnan niya si Hongso ng makahulugan. Agad na bumungad kay Hongso ang takot. Elder Arges, pinagbabantaan mo ba ako? Maaari mong ituring ito bilang isang banta. Ang tono ni Arges ay kalmado na parang nagsasalita siya tungkol sa ilang hindi gaanong mahalagang bagay. Mas mabuting pag-isipan mo itong mabuti. Mas mahalaga ba ang buhay mo?
O mas mahalaga ba ang buhay sa Hong Clan? 1972. Muling bumangon ang takot kay Hongso nang marinig niya ang mga salita ni Arges. Bagamat ang karamihan sa mga tao ay makasarili sa mundong ito kung saan iginagalang nila ang malakas, kay Hongso, ang kanyang angkan ay mas mahalaga kaysa sa kanyang sariling buhay. Ang lahat ay salamat sa suporta mula sa kanyang angkan kaya siya ay nakarating sa malayo. Kung hindi siya inalagaan ng kanyang angkan sa lahat ng mayroon sila, hindi niya magagawa ang lahat sa kanyang edad gamit ang kanyang light green na innate spiritual root. Masasabi ng isa na ang kanyang mga nagawa ngayon ay 30% ng kanyang sariling pagsusumikap at 70% ng pag-aalaga ng kanyang angkan. Elder Arges, napakalakas ni Alvin. Natalo pa niya si Damaso na nakauunawa sa Divine Ability, ang Black Turtle's Barrier. Bagamat ang cultivation base ko ay nasa Mastery Quintessential Saint stage, maaaring hindi talaga ako makakapareha sa kanya. Tumingin si Hongso kay Arges na may duguan ng mga mata at seryosong ekspresyon. Kahit na mas malakas ako kaysa sa kanya, hindi ako maaaring maging mas malakas kaysa sa kanya. Ang pagnanais na patayin siya sa maikling panahon ng hindi pinahihintulutan ang mga matatanda sa punishment zone ng Four Symbol Sanctum's First Mind na makialam ay napakahirap. Halatang sumuko si Hongso sa mga banta ni Arges. Wala siyang choice kundi ang magkompromiso. Ang kanyang angkan ay higit na mahalaga kaysa sa kanyang sariling buhay. Naghinala siyang alam ito ni Arges, kaya naman ginamit niya ang kanyang angkan para banta siya. Sa harap ng mga pananakot ni Arges, naisipan niyang lumaban. Naisipan niyang maghanap ng enforcement elder para humingi ng hustisya. Gayunpaman, alam din niya na kahit na makamit niya ang hustisya para sa kanyang sarili, si Arges ay mapaparusahan lamang ng basta-basta. Pagkatapos ng lahat, pinagbantaan lamang siya ni Arges, ngunit hindi niya ito ginalaw. Kung tungkol sa kanyang angkan at ang buhay ng kanyang mga kamag-anak sa angkan, hindi sila karapat-dapat sa mata ng matataas na opisyal ng Fire Worship Sect. Kung tutuusin, hindi pa siya naging malakas kaya papansinin siya ng Fire Worship Sect. Kahit na pumunta si Arges para lipulin ang kanyang angkan, ang Fire Worship Sect ay walang gagawin. Sa mata ng matataas na opisyal ng Fire Worship Sect, ang personal na pagtatalo ni Arges ay walang kinalaman sa sekta. Napag-isipan ko na ang mga bagay na binanggit mo. Huwag kang mag-alala. Matagal bago makarating sa iyo ang mga matatanda ng Punishment Zone kung lilipat ka sa tirahan ng First Mind's Punishment Zone ng Four Symbol Sanctums. Magiging maayos ang lahat basta papatayin siya bago dumating ang mga matatanda ng Punishment Zone. Walang pakialam na sinabi ni Arges habang sinasagot niya ang mga tanong ni Hongso, sa pinakamasamang sitwasyon, kung nalaman mong hindi mo siya kayang patayin o hindi mo siya kakampi, naghanda na rin ako para doon. Nang matapos magsalita si Arges, itinaas niya ang kanyang kanang kamay na nakahawak sa isang napakagandang bote ng tableta. Sa iyong lakas, hanggat ubusin mo ang tabletang ito, ang iyong lakas ay tataas halos sa Street Celestial Stage sa maikling panahon. Tiningnan ni Arges ang bote sa kanyang kamay habang sinusundan ng mga mata ni Hongso ang kanyang tingin. Bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. Pagkatapos, inilipat niya ang tingin sa bote ng tableta sa kamay niya. Matapos marinig ang mga salita ni Arges, alam ni Hongso na ang tableta ay makakapagpataas ng kanyang lakas kahit na ito ay panandalian lamang. Ang epekto ng naturang pil ay katulad ng assist type na divine ability na maaaring magpataas ng lakas ng isang tao sa maikling panahon. Gayunpaman, ang mga epekto ay talagang masama kumpara sa isang banal na kakayahang. Ang mga epekto ng uri ng tulong na divine ability ay kadalasang pansamantala at mawawala pagkaraan ng ilang sandali. Gayunpaman, mahirap para sa mga epekto ng tableta na mawala. Kahit na nangyari ito, ang mga kondisyon na kailangang matugunan ay napakahigpit. Dahil dito, natakot si Hongso nang marinig niya ang mga salita ni Arges at makita ang bote ng tableta. Pagkaraan ng mahabang panahon, huminga ng malalim si Hongso at iginalaw ang kanyang bahagyang naninigas na leeg bago itinaas ang kanyang ulo upang tingnan si Arges na may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Tinanong niya, Elder Arges, anong tableta ito? Ang Kismet Rejoining Pill. Walang pakialam na sagot ni Arges. Swoosh!
Nang matapos magsalita si Argus, nanlaki ang mga mata ni Hongso habang hinihingal. Narinig na niya ang mga tabletang ito dati. Ang Kismet Rejoining Pill, tulad ng pangalan nito, ay isang tableta na magsasama sa isang tao sa kanyang kapalaran. Isa rin ito sa ilang ipinagbabawal na tabletop sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land. Manggilabot ang mga tao kapag binanggit ang mga tabletang ito. Kadalasan, tanging isang parang Celestial Grade Saint Refinement Master na dalubhasa sa Medicine Refinement daw ang maaaring magpino nito. Hindi lamang iyon, ngunit ang pagiging epektibo ng gamot ay napakalakas din. May bulong-bulungan na ang isang high-grade na Kismet Rejoining Pill ay maaaring makatulong sa isang powerhouse ng Saint Celestial Stage na palakasin ang kanyang lakas sa maikling panahon. Hindi gaanong kaunti ang lakas na ibinigay nito sa gumagamit nito. Gayunpaman, may mga downsides din dito. Ang mga epekto ay kakilakilabot. Pinakamahusay na senaryo ng kaso, ang isa ay malubhang masasaktan at magiging malalang sakit sa buong buhay. Ang pinakamasamang sitwasyon, ang isa ay mawawala ng buhay. Ito ang dahilan kung bakit labis na natakot si Hongso nang marinig niyang sinabi ni Argus na ang tableta ay isang Kismet Rejoining Pill. Ang Kismet Rejoining Pill ay hindi isang ordinaryong ipagbabawal na tableta. Sa Upper Province ng Dao Martial Saint, ang Kismet Rejoining Pill ay isang napakasikat na ipinagbabawal na tableta. Naturally, ang presyo para dito ay napakataas din. Hindi sumagi sa isip ni Hongso na si Argus, ang First Silver Flame Elder ng Black Turtle Sanctum, ay gagamit ng napakamahal na ipinagbabawal na tableta tulad ng Kismet Rejoining Pill para lang patayin si Alvin. Napakalinaw niya na kahit na si Argus ang First Silver Flame Elder ng Black Turtle Sanctum, maaaring wala na siyang Kismet Rejoining Pill. Masyadong mahalaga ang Kismet Rejoining Pill. Natural, hindi alam ni Hongso na itinuring na ni Argus si Alvin bilang banta sa kanyang buhay. Sa sandaling lumakas na si Alvin, kung nais ni Argus na mabuhay, magiging imposible para sa kanya na manatili sa Fire Worship Sect. Sa oras na iyon, ang Fire Worship Sect na mayroong Alvin ay hindi papayag na manatili si Argus sa sekta. Si Alvin ay hindi lamang isang karaniwang tao na may dilaw na innate spiritual root. Siya ay isang martial genius na nagtataglay ng asul na innate spiritual root at isang makalangit na kakayahan upang maunawaan ang mga divine abilities. Kapag siya ay lumakas, ang kanyang posisyon ay tiyak na hihigit sa posisyon ni Argus. Para sa kadahilanang ito, upang maalis ang banta na ito, hindi inisip ni Alvin, Argus ang paggamit ng ipinagbabawal na tableta, ang Kismet Rejoining Pill, na kanyang iingatan at iningatan sa loob ng maraming taon. Base sa expression mo, parang narinig mo na ang Kismet Rejoining Pills. Kung ganoon, hindi ko na kailangang magpaliwanag sa iyo. Malamig na sabi ni Argus habang ipinapasa niya ang bote ng tableta kay Hongso. Nanlamig ang mga kamay ni Hongso nang makita niyang ipinasa sa kanya ni Argus ang bote ng tableta. Isang bakas ng takot ang lumitaw sa kanyang mga mata nang tumingin siya sa bote ng tableta na para bang nakatingin siya sa mabangis na hayop. Humph! Ngumuso si Argus, dahilan para manginig ang katawan ni Hongso. Inabot ni Hongso ang bote ng tableta mula kay Argus. Bagamat maliit ang bote ng tableta, naramdaman ni Hongso na parang may dinadala siyang mabigat na karga. Hindi ko na kailangang turuan ka kung ano ang susunod na gagawin para maipadala sa first mine ng 4 symbol sanctums, di ba? Malamig na tiningnan ni Argus si Hongso. Nang hindi na hinintay na sumagot si Hongso, lumipad na siya, naiwan si Hongso na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Itinabi niya ang bote ng tableta. Ang magkabila niyang kamay ay mahigpit na nakamaw habang nakatitig sa nawawalang anyo ni Argus. May bakas ng kawalang kasiyahan sa kanyang mga mata. Ayaw niyang utusan siya ni Argus. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Magagawa lang niya ang sinabi sa kanya maliban kung iiwan niya ang kanyang pamilya. Samantala, sa punishment zone ng 4 symbol sanctums, first mine. Sa loob ng mining cave, ang mga disipulo ng 4 symbol sanctum ay nakatayo malayo sa lugar kung saan nagmimina si Alvin dahil natatakot sila sa kanya. Para sa kadahilanang iyon, madali niyang mina ang mga Saint Stone sa unang baitang. Kung magpapatuloy ito, makakakolekta ako ng malaking bilang ng mga unang Gradong Saint Stone sa lalong madaling panahon.
Bulong ni Alvin sa kanyang sarili habang inilalagay niya ang Saint Stone sa napakalaking wicker basket sa likod niya at pati na rin sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Ang kanyang paggalaw ay kasing kinis ng tubig. Walang makakaintindi sa ginawa ni Alvin maliban kung titig na titig sila sa kanya. Ang unang gradong Saint Stones ay maaaring hindi kapaki-pakinabang kay Alvin na nasa fire worship sect, ngunit ito ay magiging isang malaking kapalaran kapag umalis siya sa sekta. Ang Saint Stone ay isang karaniwang transaksyong pera sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Biglang, ang espada ni Alvin ay sinalubong ng pagtutol. Agad niyang pinalawig ang kanyang divine consciousness para mag-imbestiga. Maya-maya, napansin niya ang isang Saint Stone na nagmumula sa mayamang Heaven and Earth Spirit Energy na naka-embed sa isang malaking first-grade Saint Stone ore. Ang kayamanan ng Heaven and Earth Spirit Energy ay higit na lumampas sa unang grade Saint Stones. Isang parang celestial grade Saint Stone. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Alvin nang siya ay nasa sabik. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay napalitan ng pagiging mahinahon habang patuloy siyang nagtatrabaho na parang walang kakaibang nangyari. Habang pinanatili niya ang kanyang karaniwang ekspresyon, inihagis ni Alvin ang malalaking celestial grade Saint Stone sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Palihim ang galaw niya at hindi nakakakuha ng atensyon ng sinuman. Mukhang napakaswerte ko. Pangalawang araw pa lang, pero nakahanap na ako ng parang celestial grade Saint Stone. At saka, hindi maliit ang quasi-celestial grade Saint Stones. Bagamat kalmado ang kanyang ekspresyon, sa loob-loob niya ay medyo nalulula siya. Sa pagkakaalam niya, aabutin ng average na 10 araw para sa isang ordinaryong alagad ng Four Symbol Sanctums na makahanap ng pan-celestial grade Saint Stone. Ang reserba sa Four Symbol Sanctums First Mine ay isang first grade na Saint Stone na reserba pagkatapos ng lahat. Bagamat may mga parang celestial grade Saint Stones, kakaunti ang bilang. Gayunpaman, itong Four Symbol Sanctums First Mine ay talagang maliit. Walang reward kahit na makakita tayo ng parang celestial grade Saint Stone. Kumpleto pa rin ang ating mga pang-araw-araw na gawain. Walang pinagkaiba kung mina tayo ng unang gradong Saint Stones o parang celestial grade Saint Stones. Bulong ni Alvin sa loob. 1973. Iyon ang ikalawang araw ni Alvin sa Four Symbol Sanctums First Mine. Dahil dito, naging mas matapang siya. Habang inihagis niya ang unang gradong Saint Stones na kanyang mina sa wicker basket sa kanyang likod, lihim din niyang itinapon ang maraming first-grade Saint Stones sa Seven Treasures Exquisite Pagoda, na nagpapataas ng first-grade na Saint Stones doon. Sa dami, ang first-grade Saint Stones na ipinadala ni Alvin sa Seven Treasures Exquisite Pagoda sa ikalawang araw ay humigit kumulang 2 beses sa dami na ipinadala niya sa unang araw. Di nagtagal, natapos ni Alvin ang kanyang pang-araw-araw na gawain at bumalik sa nag-iisang Primus House sa punishment zone ng Four Symbol Sanctums, First Mine. Sa ngayon, malawak nang kinikilala si Alvin bilang ang pinakamalakas na tao sa mga disipulo ng Four Symbol Sanctums sa First Mine's punishment zone. Kapag siya ay nag-walk out, maraming mga alagad ng Four Symbol Sanctums ang tumatawag sa kanya bilang senior brother Alvin, nang magalang kapag nakita nila siya. Ang mga malalakas ay iginagalang sa mundong ito. Ang lakas ni Alvin noong lumaban sa Damaso ay nakakuha ng paggalang ng maraming mga alagad ng Four Symbol Sanctums. Dapat kaya kung ikat ang quasi-celestial grade Saint Stone sa loob ng 100 standard-sized quasi-celestial grade Saint Stones. Pagkatapos bumalik sa Primus House, kinuha ni Alvin ang quasi-celestial grade Saint Stones na kasing laki ng basketball bago ito putulin. Swish! 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 Habang gumagalaw ang kanyang mga kamay, ang quasi-celestial grade Saint Stone na halos kasing laki ng basketball ay nahati sa 123 piraso ng quasi-celestial grade Saint Stones. Tulad ng inaasahan sa parang celestial grade Saint Stone. Napakayaman ng Heaven and Earth Spirit Energy. Malinaw na naramdaman ni Alvin ang Heaven and Earth Spirit Energy na parang celestial grade Saint Stones na inilalabas. Naaalala ko pa na nakakuha ako ng 3 formation compass noong nasa Moon Illumination Sect ako na nakakasakit, nagtatanggol, at naghahalusino.
Iniisip ko kung anong uri ng kapangyarihan ang kanilang ipapakita kung sila ay isinaaktibo gamit ang parang celestial grade Saint Stones. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, inilabas niya ang spatial ring na itinago niya sa loob ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Ang spatial ring na ito ang karaniwan niyang isinusuot. Ang spatial ring na ibinigay niya noong dumating siya sa punishment zone sa first mine ng Four Symbol Sanctums ay isang walang laman na spatial ring. Gayunpaman, dahil hindi niya inalis ang kanyang pagmamayari ng spatial ring, walang makakatuklas na ito ay talagang walang laman. Nang malaman ni Alvin na kailangan niyang ibigay ang kanyang spatial ring pagdating niya sa unang minahan ng Four Symbol Sanctums, si Alvin ay palihim na nagpalit ng kanyang spatial ring. Sa oras na iyon, maging ang enforcement ng Black Turtle Sanctum na si Elder Bruce na sumama sa kanya ay hindi napansin ang kanyang maliit na panlilinlang. Sa isang pag-iisip lang, inilabas niya ang tatlong formation compass na hindi ginalaw sa loob ng maraming taon. Pagkatapos nito, kinuha niya ang hallucinogenic formation at nagpasok ng siyam na quasi-celestial grade Saint Stone sa mga indentasyon sa formation compass. Pagkatapos ipasok ang Saint Stones, agad na pinaandar ni Alvin ang formation compass. Basag. Gayunpaman, sa sandaling i-activate ni Alvin ang formation compass, isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw sa hangin. Nabasag na pala ang formation compass na hawak niya sa kanyang mga kamay. Nawasak ito ng enerhiya ng Saint Stone. Natigilan si Alvin. Hindi niya inaasahan na ang enerhiya mula sa siyam na quasi-celestial grade Saint Stones ay magiging napaka-tyrannical hanggang sa puntong sisirain nito ang formation compass. Mukhang ang formation compass na ito ay hindi isang high grade. Sa isiping ito ay mawawasak ng siyam na parang celestial grade Saint Stones, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. I wonder kung ano ang limitasyon ng kung ano ang maaari nitong tiisin. Maya-maya, tumingin si Alvin sa dalawa pang formation compass. Pagkaraan ng ilang sandali, natuklasan niya na ang dalawang formation compass ay maaari lamang humawak ng dalawang first grade Saint Stones ng pinakamaraming. Nawasak din ang offensive formation compass nang mag-eksperimento siya sa pamamagitan ng paglalagay ng tatlong first grade Saint Stones. Tanging defensive formation compass na lang ang natitira niya. Gayunpaman, ang defensive formation compass na na-activate ng dalawang first grade Saint Stones ay hindi kapaki-pakinabang sa kasalukuyang Alvin. Dahil dito, mabilis niyang inalis ang defensive formation compass. Hindi ako makapaniwala na nasira ko ang dalawang formation compass sa pamamagitan lamang ng pag-eksperimento. Umiling si Alvin habang nakatingin sa dalawang sirang formation compass. Gayunpaman, hindi niya naisip na ito ay isang awa dahil hindi niya inisip na ang formation compass ay makakatulong sa kanya kahit na hindi ito nasira. Patuloy kong mauunawaan ang numero 1 defensive divine ability sa Fire Worship Sect, ang Black Turtle's Barrier. Noong una, akala ko aabutin ng kalahating taon sa loob ng ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda para maintindihan ko ito. Gayunpaman, tiwala ako na magagawa kong matagumpay na makabisado ito sa loob ng 3 buwan ng hindi hihigit. Sa sandaling naisip niya ito, hindi na siya nag-aksaya ng anumang oras at mabilis na pumasok sa ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda upang maunawaan ang divine ability, ang Black Turtle's Barrier. Mula nang nasaksihan niya ang Damaso na nag-ahadges ng Black Turtle's Barrier, nadagdagan ang kanyang kaalaman tungkol sa Black Turtle's Barrier. 10 araw lamang sa loob ng ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, nakatumbas ng isang araw sa labas, higit niyang naintindihan ang lalim ng Black Turtle's Barrier. Ayon sa pagtatansya ni Alvin, batay sa kanyang kasalukuyang pag-unlad, hindi siya aabutin ng higit sa 3 buwan upang matagumpay na maunawaan ang divine ability, ang Black Turtle's Barrier. Hindi alam ni Alvin na habang naiintindihan niya ang Black Turtle's Barrier, isa pang tao sa Black Turtle Sanctum ang nakagawa ng krimen at ipinadala rin sa punishment zone ng Four Symbol Sanctums, First Mine. Ang katotohanan na ang taong ito ay nakagawa ng isang krimen ay labis na ikinagulat ng lahat sa Black Turtle Sanctum. Bagamat ang taong ito ay isa lamang ordinaryong alagad ng Black Turtle Sanctum, dahil kinikilala siya ng lahat bilang Great Senior Brother, bawat maliit na aksyon niya ay sapat na upang magdulot ng kaguluhan sa Black Turtle Sanctum.
Ang taong ito ay walang iba kundi si Hongso na itinuturing ng lahat bilang dakilang senior brother sa Black Turtle Sanctum. Nang dumating si Hongso sa punishment zone ng Four Symbol Sanctums, First Mine, pasado 12:00 na ng tanghali kaya hindi na niya kailangan pang pumunta sa mga minahan. Pumunta siya sa tirahan ng mga alagad ng Four Symbol Sanctums. Ang kanyang pagdating ay nakakuha ng atensyon ng maraming mga alagad ng Four Symbol Sanctum na bumabalik na bitbit ang kanilang mga wicker basket sa kanilang mga likuran. Senior Brother Hongso. Si Senior Brother Hongso talaga. Si Senior Brother Hongso ay ipinatapon din sa unang minahan. Nakilala ng maraming tao si Hongso. Bukod sa mga alagad ng Black Turtle Sanctum, nakilala rin siya ng ibang mga tao mula sa iba pang 3 sanctum. Bilang Great Senior Brother ng Black Turtle Sanctum, sikat din si Hongso sa Four Symbol Sanctums. Dahil dito, nakilala siya ng maraming tao. I wonder kung anong krimen ang ginawa ni Senior Brother Hongso. To think na ipinadala din siya sa Four Symbol Sanctums First Mine. Kahit anong krimen ang ginawa niya, walang paraan na mananatili siya sa unang minahan ng Four Symbol Sanctums. Naabot na niya ang Mastery Quintessential Saint Stage kaya hindi na niya kailangang pagsilbihan ang kanyang sentensya kapag dumating na ang assessment ng Saint Land. Sa oras na iyon, papasok siya sa Saint Land at magiging disipulo ng Saint Land. Talaga. Bagamat nagulat sila nang makita si Hongso dito, nadama ng karamihan sa mga disipulo na makakaalis na siya sa unang minahan ng Four Symbol Sanctums. Saan nakatira si Alvin? Tinanong ni Hongso ang isang disipulo na nakatayo sa malapit nang makita niya ang parami ng paraming mga alagad ng Four Symbol Sanctums na nagsimulang magtipon. Nang marinig ng alagad na ito ng Four Symbol Sanctums ang tanong ni Hongso, hindi siya nang ahas na manligaw at mabilis na itinuro ang pinakamataas na suspendidong isla at sinabing, ang Primus House. Isang maringal na mansyon ang nakatayo sa suspendidong isla. Ang mansyon ay may harap at likod na patio. Ito ang nag-iisang bahay ng Primus sa punishment zone ng Four Symbol Sanctums First Mine. Whoosh! Sa sandaling matanggap ni Hongso ang kanyang sagot, pumailan lang siya sa langit at nakarating sa harap ng bahay ng Primus. Plano ni Senior Brother Hongso na agawin ang bahay ng Primus. Sa palagay ko ay hindi. Hindi mo ba narinig na nagtanong siya kung saan nanunuluyan si Senior Brother Alvin? Kung plano niyang agawin ang bahay ng Primus, diretso sana siya sa bahay ng Primus. Kailangan ba niyang itanong kung saan nakatira si Senior Brother Alvin? Unang araw ni Senior Brother Hongso ngayon sa First Mine ng Four Symbol Sanctums. Marahil, narinig na niya ang balitang tinalo ni Alvin si Senior Brother Damaso. Baka hindi niya alam na nakatira si Senior Brother Damaso sa Primus House bago lumipat si Alvin. Kung hindi, hindi siya magtatanong ng ganyan. Kung gayon, ang ibig sabihin ba nito ay hinahanap ni Senior Brother si Senior Brother Alvin? Baka sinasadya niyang gumawa ng krimen para hanapin si Senior Brother Alvin sa unang minahan ng Four Symbol Sanctums. Posible yan. Noong nag-uusap pa rin ang mga alagad ng Four Symbol Sanctums, nakatayo na si Hongso sa harap ng bahay ng Primus. Malakas niyang sinabi, Alvin. Ako, Hongso, kinukuha ang iyong Primus House. Natural, hindi iyon ang tunay niyang intensyon. Sinabi lang niya ito para hindi maghinala ang iba. Kung tutuusin, ang dahilan kung bakit sinadya niyang gumawa ng krimen para ipadala sa First Mine ng Four Symbol Sanctums ay para patayin si Alvin. Bukod sa kanya, ang tanging nakakaalam tungkol dito ay ang unang Silver Flame ng Black Turtle Sanctum na si Elder Argus na nagbanta sa kanya gamit ang kanyang angkan. Ang mga alagad ng Four Symbol Sanctums na naruroon sa nakita sa wakas ay nakuha ang sagot sa kanilang tanong. Mukhang talagang plano ni Senior Brother Hongso na agawin ang bahay ng Primus kay Senior Brother Alvin. Hindi ba ito ay katulad ng pag-agaw ng pagkain sa panga ng tigre? Iilan lamang sa mga alagad ng Four Symbol Sanctums ang may bahagyang pagsimangot sa kanilang mga mukha. Naramdaman nila na may hindi tama. Ito ay dahil tinanong ni Hongso kung nasaan si Alvin. Hindi niya tinanong kung saan ang bahay ni Primus. Bagamat naramdaman nilang may mali, hindi man lang sumagi sa isip nila na dumating si Hongso upang patayin si Alvin. Hongso.
Parang narinig ko na ang pangalang ito dati. Si Alvin na nauunawaan ang divine ability, ang Black Turtle's Barrier, sa ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata nang marinig niya ang boses ni Hongso. Nagningning ang kanyang mga mata nang sabihin niya, naaalala ko na ngayon. Si Hongso ang dakilang senior brother ng ating Black Turtle Sanctum. Bilang disipulo ng Black Turtle Sanctum, kahit na hindi pa nakita ni Alvin si Hongso, natural na narinig niya ang tungkol sa kanya. 1974. Narinig kong nasa Mastery Quintessential Saint stage na ang cultivation base ni Hongso. Siya rin ang kasalukuyang nag-iisang Mastery Quintessential Saint stage powerhouse sa Black Turtle Sanctum. Dati, narinig ni Alvin ang mga bagay tungkol kay Great Senior Brother Hongso ng Black Turtle Sanctum. Sa makatuwid, hindi siya estranghero kay Hongso. I wonder what he did to be sentenced to the Four Symbol Sanctum's first mine. Gayunpaman, sa kanyang lakas, tiyak na makakapasa siya sa assessment ng Saintland sa malapit na hinaharap at makapasok sa Saintland para maging disipulo. Hindi magtatagal si Hongso sa unang minahan ng Four Symbol Sanctums. Alam na alam ito ni Alvin. Gayunpaman, kung gusto niyang agawin sa akin ang bahay ng Primus, kailangan nating tingnan kung may kakayahan ba siya o wala. Sa pag-iisip na iyon, umalis si Alvin sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Matapos lisanin ang Seven Treasures Exquisite Pagoda, inilagay ni Alvin ang Seven Treasures Exquisite Pagoda at lumabas. Parang pana siyang bumaril pagkabukas niya ng pinto. Gumalaw si Alvin na parang bugzo ng hangin bago siya tumigil at tumayo sa tapat ng isang malayong tao sa labas ng bahay ng Primus. Siya si Hongso. Samantala, seryosong pinalaki ni Alvin ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may ordinaryong pangangatawan. Ang kanyang hitsura ay karaniwan din. Hindi siya mapipili ng isa sa maraming tao. Alvin. Habang sinusukat ni Alvin ang Hongso, sinusukat din ni Hongso si Alvin. Si Alvin ang target ng kanyang paglalakbay dito. Samantala, ang unang Silver Flame ng Black Turtle Sanctum na si Elder Argus ang mga salita sa kanya bago siya pumunta sa Four Symbol Sanctum's first mine muli sa kanyang tenga. Hongso, alam kong alam mo sa puso mo na kahit anong mangyari, tiyak na mamamatay ka. Binabalaan kita, kung buhay si Alvin, tatanggapin ko na nagpakita ka ng awa sa kanya kahit mamatay ka, at ilalabas ko ang galit ko sa Hong Clan. Ang mga salitang ito ay lubusang natalo si Hongso at pinatay ang kanyang huling pag-asa. Noong una, akala niya dahil mamamatay na rin siya, ililigtas niya si Alvin sa huling sandali, at hahayaan siyang patayin ni Alvin. Kung ganoon, hindi siya makonsensya. Si Alvin ay inosente kung tutuusin. Bukod dito, talagang kinasusuklaman niya si Argus. Natural, hindi niya gustong mangyari ang mga bagay sa paraan ni Argus. Nang marinig niya ang mga salita ni Argus ay tuluyan niyang itinanggi ang ideyang ito. Dapat mamatay si Alvin. Kung hindi, ang kanyang angkan ay malilipol kahit na siya ay namatay. Alvin, pasensya na. Kailangan kitang patayin para sa kapakanan ng aking pamilya. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita pagkatapos mong mamatay. Kung may ganoong bagay tulad ng reincarnation, handa akong pagsilbihan ka para mabayaran ka, naisip ni Hongso sa sarili habang nakatingin kay Alvin. Sa Black Turtle Sanctum, isa sa mga dahilan kung bakit si Hongso ay kinilala sa publiko bilang Great Senior Brother, bukod sa kanyang lakas, ay dahil sa kanyang kabaitan. Siya ay kilala bilang isang mabait na tao at walang pakikipagtalo sa sinuman. Nakakalungkot na ang isang magandang tao ay pinilit ni Argus sa isang sulok. Isang bakas ng kalungkutan ang makikita sa mga mata ni Hongso. Nakuha ni Alvin ang malungkot na tingin sa mga mata ni Hongso. Ano ang ikinalulungkot ni Hongso? Hindi naman siguro niya kayang agawin sa akin ang Primus House, diba? Kung ganoon nga, bakit siya dumating para hamanin ako? Naisip ni Alvin na ito ang dahilan ng mga mata na punong kalungkutan ni Hongso. Kung tutuusin, hindi man lang sa pinakamabangis na panaginip ni Alvin ay hindi niya naisip na ang Great Senior Brother ng Black Turtle Sanctum na si Hongso na hindi pa niya nakilala noon ay gustong patayin siya sa unang pagkikita nila.
Alvin. Tahimik na sinabi ni Hongso, ngayon, sumuko ka man sa Primus House o hindi, gusto pa rin kitang ipaglaban. Gusto kong makita ang 3 high-grade divine abilities na pinagkadalubhasaan mo. Natigilan si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Hongso. Para bang sobra siyang kumpiyansa. Naisip ba niya na ibibigay ni Alvin ang bahay ng Primus nang hindi lumalaban? Mukhang may tiwala si Senior Brother Hongso. Nakuha din ng mga alagad ng 4 symbol sanctums na naruroon ang pinagbabatayan ng kahulugan sa mga salita ni Hongso. Sa 3 high-grade divine abilities, hindi hihina si Senior Brother Alvin kaysa sa isang Mastery Quintessential Saint Stage Powerhouse. Batay sa mga salita ni Senior Brother Hongso, malinaw na minamaliit niya si Senior Brother Alvin. Iyon din ang iniisip ko. Sa tingin mo ba ibibigay ni Senior Brother Alvin ang Primus House? Paano ito posible? Batay sa karakter ni Senior Brother Alvin, hindi niya basta-basta ibibigay ang Primus House maliban kung matatalo siya ni Senior Brother Hongso. Ang grupo ng mga alagad ng 4 symbol sanctums ay nag-usap sa kanilang mga sarili. Walang sino man sa kanila ang nag-isip na ibibigay ni Alvin ang bahay ng Primus nang hindi lumalaban. Biglang lumitaw ang isa sa mga alagad ng 4 symbol sanctums sa gilid ng isa pang alagad ng 4 symbol sanctums. Gulat na tanong niya, Chengjin. Bakit ka nandito? Anong ginawa mo? Ang alagad ng 4 symbol sanctums na nauna sa kanya ay mula rin sa Black Turtle Sanctum. At saka, medyo close sila. Kakausapin kita mamaya. Ang huli ay umiling habang ang kanyang mga mata ay sinanay kay Hongso. Sa ngayon, manood muna tayo ng palabas. Baka may matutunan tayo sa laban nila. Nang marinig ang mga salita ni Chengjin, tumango ang una bilang pagsang-ayon at itinoon ang atensyon kay Hongso. Gayunpaman, sa sandaling ito, pinaikit ni Chengjin ang kanyang mga mata habang pinadalhan niya si Hongso ng voice transmission, si Senior Brother Hongso, pinadala ako ni Elder Argus dito. Kung kaya mong patayin si Alvin gamit ang sarili mong lakas, ipapasa mo sa akin ang Kismet Rejoining Pill pagkatapos mong patayin siya. Nang marinig ang boses, sumulyap si Hongso sa isang alagad ng 4 symbol sanctums na malapit sa gilid ng kanyang mga mata. Bagamat hindi niya kilala ang disipulong ito ng 4 symbol sanctums, sigurado siyang mula siya sa Black Turtle Sanctum. Matapos marinig ang voice transmission, maingat na tumango si Hongso sa kabila ng galit sa kanyang puso. Bago siya umalis para sa first mine ng 4 symbol sanctums, pumunta si Argus para makita siya at nakipag-usap sa kanya saglit. Hongso, pinakamainam kung kaya mong patayin si Alvin gamit ang sarili mong lakas. Pagkatapos siyang patayin, ibigay ang Kismet Rejoining Pill sa isang alagad ng Black Turtle Sanctum na ipapadala ko rin sa first mine nang hindi nakakaakit ng pansin. Makikipag-ugnayan siya sa iyo pagdating ng panahon. Kasabay nito, papatayin ka niya ng malapitan si Alvin kung malalaman mo ang iyong lakas. Nakikita niyang umiinom ka ng Kismet Rejoining Pill kahit na kaya mo ng sarili mong lakas, wag mo akong sisihin kung may mangyari sa clan mo. Si Hongso ay nakaramdam ng mali at sama ng loob nang maalala niya ang mga salita ni Argus. Gayunpaman, tama si Hongso. Gaya ng nahulaan niya dati, ang isang bihirang ipinagbabawal na tableta tulad ng Kismet Rejoining Pill ay lubhang mahalaga kahit para sa isang tulad ni Argus. Para sa kapakanan ng tableta, nagpadala pa si Argus ng isa pang disipulo ng Black Turtle Sanctum sa first mine ng 4 symbol sanctums. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Hongso at malamig na nagtanong, Hongso, hindi mo ba iniisip na masyado mo akong minamaliit? Akala mo ba susuko ako nang hindi lumalaban? Nag-aalala lang ako na hindi ko ma-enjoy ang laban na ito, tugon ni Hongso sa parehong malamig na boses. Magtiwala ka. Sisiguraduhin kong mag-e-enjoy ka sa laban na ito hanggang sa kontento ka. Sa sandaling matapos magsalita si Alvin, ang Sun Saint Energy sa loob ng katawan ni Alvin ay lumundag sa kanyang 79 na Saint Veins at nagsimulang mabuo ang mga whirlpool sa kanyang paligid. Ang Elementary Devouring Tactic. Kasabay nito, ang Heaven and Earth Spirit Energy sa kanyang paligid ay sinipsip sa mga whirlpool. Ang lahat ng Heaven and Earth Spirit Energy ay pumasok sa katawan ni Alvin at itinaas ang kanyang Sun Saint Energy. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang mga whirlpool.
Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Gayunpaman, sa maikling panahon na iyon, natanggap ni Alvin ang lahat ng Heaven and Earth Spirit Energy sa kanyang paligid. Natural, ang epekto ay pansamantala lamang. Kapag naubos na niya ang kanyang espiritual na enerhiya, mawawala rin ang epekto. Sa oras na iyon, babalik sa normal ang kanyang Sun Saint Energy. Isang kapaki-pakinabang na uri ng tulong na divine ability. Nanlaki ang mga mata ni Hongso nang maramdaman niya ang mga pagbabago sa Saint Energy ni Alvin. Sa simula, naglabas lamang si Alvin ng aura ng isang cultivator sa tuktok ng Exemplary Saint Stage. Sa isang kisap lang ng mata, ang aura ni Alvin ay nagbago sa aura ng isang cultivator sa Intermediate Quintessential Saint Stage. Golden Crow Wings. Naisip ni Alvin sa kanyang sarili nang lumitaw ang isang pares ng nagninangas na pakpak sa kanyang likuran. Habang bahagyang kumikislap, tila tumaas ang temperatura ng paligid. Boom! 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 Ang malalakas na pagsabog ay umalangaw-ngaw sa hangin habang si Alvin ay nag-flap ng kanyang Golden Crow's wings. Nauna siyang humampes at sinugod si Hongso. Dahil kinakalaban niya si Hongso, isang Mastery Quintessential Saint Stage Cultivator mula sa Black Turtle Sanctum, hindi siya nang ahas na kumilos ng walang ingat. Kaya naman nagpasya siyang mag-strike muna. Hongso, kunin mo ito. Sa maikling panahon lamang, lumitaw si Alvin malapit sa Hongso. Itinulak niya pababa ang kanyang kamay nang lumabas ang Saint Energy mula rito. Sa sandaling matapos siyang magsalita, lumitaw ang isang palm print at sumugod patungo kay Hongso. Ang print ng palad ay lumipad pababa tulad ng isang napakalaking bundok na sinusubukang lapidin si Hongso at biyag siya. Napaka-napapanahon. Napaharap sa pag-atake ni Alvin, sumigaw si Hongso habang umaarangkada siya. Boom! Sa pagharap sa pag-atake ni Alvin, hindi ito iniwasan ni Hongso bagkus ay hinarap ito ng diretso habang kinuyam niya ang kanyang kanang kamay. Ang kanyang Saint Energy ay lumundag upang salubungin ang pag-atake ni Alvin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.